Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3621-3640. Kabanata 3621. Metamorphosis. Habang pinag-uusapan ni Phoenix, Forlivia, at ng iba pa kung paano nila ipagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat, umalis si Kirin sa eksena ng may dahilan. Siya ay isang taong walang pasensya. Bagamat may pag-aalinlangan tungkol sa kakayahang makuha ang katotohanan mula kay Floyd, naisip niya na walang masama sa pagsubok. Samantala, si Floyd ay nahuhumaling pa rin sa paglamon ng espiritual na enerhiya sa mundo. Dahil sa paglakas ng kanyang kabuuang lakas, nakuha ni Floyd ang presensya ni Kirin noong nasa malayo pa si Kirin, kung saan itinigil niya ang kanyang paglilinang bago tumingin kay Kirin nang walang pakialam. Floyd, nandito lang ako para tanungin ka tungkol sa isang bagay. Nalik mo ba ang teknik na itinuro sa iyo ni Evie? Ang tanong ay naging kasing lamig ng yelo ang ekspresyon ni Floyd, ngunit hindi nagpatinag si Kirin. Sa halip, gumawa siya ng ilang hakbang pasulong. Nakakuha kami ng aming mga kamay sa matibay na ebidensya. Kung ikaw ang naglik ng teknik sa ibang tao, then we could basically conclude na ang misteryosong babae ay si Gloria. Ang mga salita ay dumating tulad ng isang bolt mula sa asol, na tumatama kay Floyd na parang isang kulog. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nag-iinit ang titig ni Floyd habang nakatitig kay Kirin, sinusubukang maghanap ng siwang sa Kirin. Gayunpaman, nanatiling kalmado at walang kibo si Kirin habang nakatitig siya kay Floyd. Hindi ito kalokohan. Muli kong itatanong sa iyo ang parehong tanong ngayon dahil maayos na ang lahat, at ang kulang sa atin ay ang sagot sa tanong na iyon. Ngayon, tingnan mo ako sa aking mga mata at sabihin sa akin. Nalik mo ba ang teknik kay Gloria? Sabihin mo sa akin ang totoo. Malinaw at malakas na binibigkas ni Kirin ang bawat salita. Sa sandaling iyon, biglang nakonsensya si Floyd. Bagamat nakaharap pa rin siya kay Kirin ay umiwas siya ng tingin saglit. Kahit malabo na, nahadyap pa rin ito ni Kirin, ngunit hindi niya inilantad si Floyd. Hinihintay pa niya ang sagot ni Floyd. Hindi ko ginawa, sabi ni Floyd sa malalim na boses. Gayunpaman, kung ihahambing sa palalong tono na ginamit niya ngayon, halatang hindi gaanong kumpiyansa si Floyd sa sandaling ito. Napakagaling. Mas mabuting tandaan mo ang sagot mo, Floyd. Ginawa na namin ang aming makakaya at lahat ng aming makakaya para sa iyo. Kung kasinungalingan ang sinabi mo, at ang kasinungalingang ito ay nauwi sa malaking halaga, mas mabuting paghandaan mo ang mga darating, lalo na ang galit ni boss. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Kirin at naglakad palayo. Sa totoo lang, mayroon na siyang sagot na kailangan niya. Maaaring itinanggi ni Floyd ang pagtagas ng pamamaraan, ngunit ang mga mata ng lalaki ay hindi maaaring magsinungaling, pagkatapos ng lahat. Si Floyd ay tahasang nagsinungaling. Sa madaling salita, tumaas lang ang tsansa na si Gloria ang misteryosong babae. Habang pinagmamasdan ang papaalis na silhouette ni Kirin, nabigo si Floyd na maalis ito kahit na makalipas ang ilang sandali. Umalangaw pa rin sa kanyang tenga ang babala ni Kirin tungkol sa pagharap sa galit ni Levi. Marahil si Phoenix at ang iba pa ay may ilang matibay na ebidensya. Malamang ay nakuha na nila ang bawat clue na kailangan nila bukod sa mga nanggaling sa akin, ibig sabihin, malamang na napag-usapan nila na ang tao ay si Gloria. Kung ang aking mga kasinungalingan ay naglalagay sa lahat sa panganib, kakayanin ko ba ang galit ng guro? Nagsimulang magpanik si Floyd. Bahagyang nasira ang dating walang patid na tiwala niya kay Gloria. Ngunit iyon lang. Siguro maaari kong subukan ang ilang mga sagot mula kay Gloria sa susunod na makita ko siya. Tahimik na nagdesisyon si Floyd. Ilang oras na ang nakalipas mula noong huli kong nakita si Master. I wonder kung nasaan siya ngayon. Hindi nag-overthink si Floyd at patuloy na nilamon ang espiritual na enerhiya. Nagpupursige si Floyd. Matatag siyang naniniwala na kung siya ay sapat na makapangyarihan,
muling isasaalang-alang ni Levi ang kanyang mga desisyon, kahit na siya ay galit. Ganyan ang pakinabang ng ganap na kapangyarihan. Sa kabilang panig, dumating si Levi sa base ng pagsasanay sa ilalim ng tubig ng Atlantis Project. Pagdating niya, agad niyang pinunit ang spiritual ley line na may hilaw na kapangyarihan at naghanda na gamitin ito para palakasin ang kanyang lakas. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nag-trigger pa ng isang nakakatakot na tsunami na hindi pa nakikita ng rehiyong ito. Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake ni Levi, ang linya ng Dragon Lane na nakatago sa ilalim ng karagatan ay nagsiwalat sa wakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3622. Walang balita. Mula sa malayo, ang ugat ay kumikinang na gintong liwanag. Bago pa man makalapit si Levi sa spiritual ley line, ang sobrang dalisay na espiritual na enerhiya ay tumama na sa kanya ng buong lakas. At saka, simula pa lang iyon. Sa paglipas ng panahon, ang napakalawak na espiritual na enerhiya ay nagmula sa linya ng espiritual na ley at kumalat sa paligid. Mabilis na kumalat ang espiritual na enerhiya, unti-unting nakakahanap ng daan sa bawat sulok ng mundo. Sa hilagang hangganan ng Erodia, mayroong isang maliit na sekta, at ang mga disipulo ay dumaraan sa kanilang regular na pagsasanay sa umaga. Ang guro, na nangunguna sa mga disipulo, ay biglang nakaramdam ng walang katapusang espiritual na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Kahit na may kaunting channeling ng kanyang mga diskarte, kaya niyang pabilisin ang proseso ng pagsipsip ng enerhiya. Ang pinakamahalaga ay ang espiritual na enerhiya ay higit na siksik kaysa dati. Sa katunayan, ito ay napaka-condensed na ang kanyang pangkalahatang lakas ay umaban sa susunod na antas. Bilisan mo. Sipsipin ang espiritual na enerhiya gamit ang iyong pamamaraan. Nagmamadaling pinayuhan ng matandang master ang kanyang mga apprentice. Marahil, maaari ko pang itulak ang ating sekta sa susunod na antas gamit ang pagputok ng espiritual na enerhiyang ito. Ang isang katulad na sitwasyon ay nangyayari rin sa ibang mga sekta sa Erodia. Sa Ecclesiastic Order, naramdaman din ng acting minister ng Holy Guild ang mga pagbabago sa espiritual na enerhiya. Noong una, inakala niyang may nangyari sa spiritual ley line na umaasa sa Ecclesiastic Order para mabuhay. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, gayunpaman, napansin niya na walang mali dito. Alinmang paraan, anuman ang dahilan ng mga biglaang pagbabago, ito ay magandang balita sa Ecclesiastic Order. Pagkatapos ng lahat sila ay makapangyarihang mga magsasaka, at ang mga kakilakilabot na kalaban ay nasa lahat ng dako. Kaya naman, nang hindi na kailangan ng acting minister na sabihin sa kanila, ang maraming mga disipulo ng Ecclesiastic Order ay nagsimulang linangin at lumunin ang condensed at enriched spiritual energy sa kanilang paligid. Napansin din ni Xylas ang mga pagbabago. Sa isang tulad niya na nahuhumaling sa paglamon ng espiritual na enerhiya, ang mga pagbabago sa espiritual na enerhiya ay naging kapaki-pakinabang. Dahil dito, ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa paglamon ng espiritual na enerhiya ng walang kabuluhan ng hindi nag-abala upang tingnan kung ano ang eksaktong nangyari. Para naman sa mga lalaking pinamumunuan ni Xylas, natikman din nila ang tamis ng naturang condensed spiritual energy. Sa makatuwid, malugod nilang tinanggap ang mga pagbabago, at naisip nila na mas marami, mas mabuti. Sa kabilang panig, hindi alam ni Gloria ang gayong mga pagbabago, dahil nakatuon siya sa paggamit ng Heavenly Thunder para mag-metamorphose. Ang langit na kulog ay patuloy na tumama kay Gloria, at ang lumaragasang kidlat ay umikot sa kanya. Sa patnubay ng kanyang pamamaraan, ginamit ni Gloria ang kulog at kidlat upang pagyamanin ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Ito ay na para bang siya ay isang panday na patuloy na humahampas sa isang sandata upang makagawa ng pinakawalang katulad na sandata na nakita sa mundo. Sa bawat pagmamartilyo, nagiging mas malakas at mas matibay ang sandata. Kung may magmamasid sa kanya ng mabuti, masasabi ng tao na ang kanyang balat ay dumadaan sa isang mabilis na pagbabago. Nagsimulang lumitaw sa katawan ni Gloria ang malabong gininto ang kinang na nagbigay ng vibe ng matiig ang metal na texture. Bukod doon, bakas ng kulog na kapangyarihan ang nakikita sa bawat butas ng kanyang katawan. Ganyan ang kapangyarihan ng langit na kulog na hinugot at dinalisay ni Gloria bago nilamon upang pagyamanin ang kanyang mga ugat. Sa katunayan, malapit na sa perpekto ang katawan ni Gloria.
Mukhang matatapos ang metamorphosis sa lalong madaling panahon pagkatapos ng ilang pag-ikot ng Heavenly Thunderstrike. Tuwang-tuwa si Gloria, lalo na nang ang kanyang orihinal na malawak at malakas na elixir field ay naging mas malaki pa kaysa dati. Ang isang sulok ng kanyang bibig ay kumaibot pataas ng hindi mapigilan. Sa wakas ay may pagpapatuloy ko na muli ang espiritual na ley line. Tuwang-tuwa si Gloria. Sumasayaw na sana siya para magdiwang kung hindi dahil sa hindi napapanahong sitwasyon. Sa kabaligtaran, ang kawalan ng pag-asa ay nakasulat sa buong mukha ng mga Thurges ng Esoteric Guild, dahil masasabi nilang malapit nang makumplito ni Gloria ang kanyang metamorphosis. Ang araw na natapos niya ang kanyang metamorphosis ay ang huling araw ng pagkakaroon ng Esoteric Guild. Bakit wala pang balita kay Levi? Tumingin ang Master Thurges kay Kylam, na hindi rin makapagsalita at walang magawa. Sinubukan niyang tawagan si Levi, ngunit walang tugon mula sa kanya. Samantala, si Levi ay pumasok sa isang baliw na estado kung saan siya crazily pinahusay ang kanyang katawan sa espiritual na linya ng ley sa ilalim ng karagatan. Para bang naging isa siya sa linya ng espiritual na ley. Ang napakalaking spiritual ley line ay kumikinang na ngayon sa nakasisilaw na gintong liwanag. Habang napuno ng nakakatakot na espiritual na enerhiya ang paligid, masasabi ni Levi na ang espiritual na enerhiya ay nagpapayaman sa kanyang katawan sa bawat aspeto. Maging ang kanyang lakas o bilis, nakaranas sila ng napakalaking spike sa loob ng ilang araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3623. Nawala na naman si Gloria. Ang nakakasilaw na gintong liwanag na ibinubuga ng spiritual ley line ay dahan-daang lumalabo habang lumilipas ang oras. Sa kabilang banda, lumitaw ang mahinang dark gold energy sa paligid ng katawan ni Levi. Habang mabilis niyang ginagamit ang kanyang foundational technique, ang espiritual na enerhiya ay mabilis na nakuha at nadagdagan bago ginamit upang mapabuti ang kabuoang lakas ni Levi. Pagkalipas ng isa pang ilang araw, ang buong linya ng espiritual na ley ay nagdilim, at unti-unting binuksan ni Levi ang kanyang mga mata, dahil natapos na ang kanyang pagpipino sa katawan. Nang hindi man lang gumamit ng anumang mga diskarte, si Levi ay nagpapakita ng isang malakas at walang kapantay na presensya. Para bang ang bawat galaw ng kanyang napakalaking kapangyarihan ay nagpang-inig sa mundo sa kanyang harapan. Sa isang dagandong, sumuntok si Levi sa tagiliran, na nagpakawala ng isang malakas na puwersa na tumawid sa lugar. Napakalakas ng puwersa kaya lumitaw ang napakalaking puyo ng tubig sa paligid ni Levi. Kasunod kaagad pagkatapos ng pagputok ng kanyang kapangyarihan ay isang marahas na tsunami at isang napakalaking lindol na sumalampak sa buong rehiyon. Bam! Habang inilalabas niya ang kanyang lakas, tumalon si Levi at bumangon mula sa tubig. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang kamangha-manghang habang isinubsob niya ang kanyang sarili sa kanyang napakalakas na kapangyarihan. Parehong nasa bagong antas ang aking lakas at bilis. Si Levi ay labis na nasisiyahan sa epekto ng kanyang pagpino sa katawan. Pagkatapos ng lahat, ang espiritual na enerhiya na nilalaman sa linya ng espiritual na ley sa ilalim ng dagat ay mas malakas kaysa sa Yartran. Sa pagtaas ng kanyang kabuuang lakas, kumpiyansa si Levi na kaya niyang magtagumpay laban sa misteryosong babae sakaling mag-cruise muli ang landas nila. Ginagamit niya ang Heavenly Thunder para mag-metamorphose, kaya hindi ko dapat pababayaan ang aking bantay. Ang oras ay ang kakanyahan ngayon. Sa pag-iisip na ito, handa na si Levi na tumungo sa pangalawang linya ng espiritual na ley. Sa pagkakataong ito, ang spiritual ley line na pinili niya ay ang nasa Yartran. Samantala, ang mundo ay nasa gulo pagkatapos ng pagsabog ng espiritual na enerhiya sa proyekto ng Atlantis. Bumagsak ang kaguluhan, at lumitaw ang mga salungatan sa maraming sekta dahil sa hindi pantay na pamamahagi ng espiritual na enerhiya. Ang bawat lugar ay nagkagulo. Ang nangyari, gayunpaman, ay nanatiling isang misteryo. Habang si Xylas ay nagkakalat ng kaguluhan sa buong lupain, siya rin, ay naghahanap ng pinagmumulan ng espiritual na enerhiya. Ang pinagmulan ay kailangang isang super spiritual na linya ng ley upang matrigger ang pagsabog ng espiritual na enerhiya ng mundo. Sa alinmang paraan, ito ay napakahalaga para kina Gloria at Xylas, dahil maaari silang umaban sa susunod na antas sa pamamagitan ng super spiritual na linyang ito. Kaya naman,
Naging masigasig si Xylas sa bagay na ito. Sa kabilang panig, ang espiritual na enerhiya ay higit na mas condensed kaysa dati. Kaya, para sa Asher Dragon at sa iba pa na Nagel-inang ng parehong pamamaraan mula sa Forlivia, nilinang nila hanggat maaari habang nag-iimbestiga para sa higit pang mga pahiwatig. Sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang mabuo ang kanilang mga lakas habang ang lakas ni Floyd ay tinatanggap ang isang napakalaking pagbabago. Dahil sa matinding katangian ng pamamaraan ng paglamon na kanyang nilinang, kailangan niya ng napakalaking espiritual na enerhiya sa mga unang yugto. Nagkataon, ang pagsabog ng espiritual na enerhiya ay dumating sa tamang oras, na nagpapahintulot sa kanya na madagdagan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng mga fold. Natuwa si Floyd dahil ang pagtaas ng kanyang lakas ay nangangahulugan na ang kanyang mga salita ay mas mabigat. Sa oras na iyon, kapag ipinakilala niya si Gloria sa lahat, kailangan nilang muling isaalang-alang ang kanilang mga aksyon dahil sa kanyang lakas kahit na ayaw niyang tanggapin siya. Ang ikinadismaya ni Floyd, gayunpaman, ay hindi na muling makontak si Gloria. Nais niyang ibahagi ang kaligayahan ng kanyang pagsulong kay Gloria at subukang makuha ang pabor nito. Nasa panganib na naman ba siya? Bahagyang nag-alala si Floyd ngunit hindi nagtagal ay inalis niya ang pag-iisip dahil walang kaugnay na balita tungkol sa kanya. At saka, kapag may nangyari sa kanya, makakatanggap siya ng balita tungkol dito kung paanong pinapansin ni Phoenix at ng iba pa si Gloria. Ilang mensahe na rin ang ipinadala nito sa kanya, ngunit hindi pinansin ang bawat mensaheng ipinadala niya. Walang tugon lang. Siguro nagtatago siya sa isang lihim na lokasyon at nanganganib na matagpuan kung susubukan niyang makipag-ugnay. Dapat iyon na. Natahimik si Floyd sa kaisipang ito. Higit sa lahat, ang pagiging mas malakas ay ang pinakamahalaga sa sandaling ito. Dahil doon, patuloy niyang nilalamon ang espiritual na enerhiya sa paligid niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3624. Matalinong plano ni Kirin. Habang nilalamon niya ang kanyang naiisip na enerhiya, napansin din ni Floyd ang isang kakaibang kababalaghan. Sa tuwing makakatagpo siya ng isang malakas na kalaban, gustong kainin ni Floyd ang lakas nila mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa una, ang gayong pagnanasa ay napakaliit upang matukoy. Ngunit habang ang oras na ginugol niya sa paglinang ng pamamaraan ng paglamon ay tumaas, gayon din ang pagnanasa. Ang mas nakapagpaisip sa kanya ng ganoon ay noong isang pagkakataon na personal niyang nakausap si Forlivia. Talagang nagkaroon siya ng ganitong matinding pagnanasa na lumunin ang kapangyarihan ni Forlivia. Sa sandaling iyon, isang lamig ang bumalot sa gulugad ni Floyd nang makuha ang pagnanasa na ito, na naging dahilan upang matakot siyang mapag-isa kasama si Forlivia sa mahabang panahon. Saglit na naisip ni Floyd na nabaliw na siya dahil sa matinding paglilinang na kanyang pinagdaanan. Gayunpaman, sa wakas ay sumuko si Floyd sa tukso na magiging mas malakas sa maikling panahon. Dahil dito, tinatay at nilamon niya ang mag-asawang Fatalis Warriors ng Glorian Order na gumagala sa base. Habang ginagawa niya ang gayong kahalimo, mas mababa ang guilt na nararamdaman niya. Magkaaway silang lahat, at ni-recycle ko lang ang basura sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi ba? Patuloy na kinukumbinsi ni Floyd ang sarili sa isang dahilan. Kamakailan, sinimulan pa niyang hanapin ang mga kaaway ng agresibo na ang tanging layunin ay patayin at lumunin ang kanilang kapangyarihan. Ang kanyang pagkilos ng paglamon sa kapangyarihan ng mga kakilakilabot na mga kaaway ay nagtanim ng mga binhi ng kasalanan sa kanya, at ito ay sumibol at lumaki ng mabilis. Pansamantala, natagpuan ni Phoenix at ng iba pa ang isang tagumpay habang kumukuha ng higit pang ebidensya. Nalaman nila na si Floyd ay nagsimula pa lamang sa paglilinaw kasama ang lahat sa kabila ng pagtanggap ng pamamaraan mula sa Forlivia matagal na ang nakalipas, na sumalungat sa bawat lohikal na kahulugan na posible. Siguradong may nangyari. Natagpuan ni Phoenix at ng iba pa si Forlivia, at sinabi nila sa kanya ang tungkol dito. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Forlivia sa panahong ibinahagi ni Floyd sa kanya ang lahat tungkol sa paglilinang ng pamamaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sinabi ni Forlivia, minsan sinabi ni Floyd na ang mga taong hindi handa ay mahuhulog sa kabaliwan kung nilinang nila ang pamamaraang ito. Sinabi pa niya sa akin na mag-ingat sa pagpili kung kanino ako magtuturo ng diskarteng ito, at para sa mga layuning pangkaligtasan,
Pinakamahusay na huwag ituro ito sa isang tagalabas para naman kay Floyd, sinimulan niya itong linangin pagkatapos makita kung paano maayos ang lahat pagkatapos linangin ang pamamaraan na ito. Ang kanyang mga salita ay agad na iniwan ang lahat sa eksena na lahat ay natigilan. Logically speaking, dapat ay nilinang niya ang teknik na ito sa sandaling itinuro ito ni Evie sa kanya. Bukod pa riyan, saan ba nagmula ang kasabihang hindi pa handa ang mga taong hindi handa kung nilinang nila ang pamamaraang ito? Ayon sa aming pagsisiyasat, malamang na nangyari ito kay Floyd ay patuloy na nakikipag-ugnayan kay Gloria. Sa pagsasalita tungkol kay Gloria, pakiramdam nila ay naabot na nila ang kanilang anyo ng katotohanan. Si Phoenix, na intelektual at mga resulta, ay mabilis na natapos. Malamang na itinuro ni Floyd ang paraan upang maiwasan si Gloria, na sadyang lumikha ng gayong kasabihan upang maging sanhi. Ginawa niya ito para kumbansihin si Floyd na hindi niya hawakan ang pamamaraang ito. Panipi. Nasa punto ang pagsusuri ni Phoenix, at tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon. Ito ay dahil ang conclusion ay napakalohikal, at lahat ng nangyari sa panahong iyon ay nakatanggap ng perpektong paliwanag. Ngunit wala pa rin kaming matibay na ebidensya laban kay Floyd kung tinanggihan niya ang pag-leak ng pamamaraan, pagmamaktol ni Asher Dragon. Ang kanyang mga salita ay agad na naglaho ng kaligayahang nadama ng lahat, dahil ito ay isang mahirap na lutisin na palaisipan, lalo na si Floyd ay naging napakalakas kaya sinabi ni Forlivia na madali pa rin siyang magtago sa ilalim ng kanyang radar sa kabila ng hindi niya magawang manalo laban sa kanya. Dahil doon, natigil ang plano kung saan binabantayan nila si Floyd para matukoy ang lokasyon ni Gloria. Sa sandaling ito rin narinig ang boses ni Kirin. May paraan ako, pero kailangan ko ng kooperasyon mo, misteryosong sabi ni Kirin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3625. Ang simula ng metamorphosis. Lumapit ulit si Phoenix at ang iba kay Floyd. Para naman kay Floyd, halos hindi niya napigilan ang masamang hangarin na lumunin sila matapos makita kung gaano sila kay Amon sa kapangyarihan. Bakit nandito ka na naman? Mahinahong tanong ni Floyd. Sa kabaligtaran, ang tono ni Kirin ay nababahala. Aniya, Floyd, sinabi lang ni Evie sa amin na ang teknik na ginawa niya ay hindi tugma sa mga apprentice ng Ecclesiastic Order. Ayon sa kanya, mayroong isang depekto sa kanyang pamamaraan kung saan ang mga nagal-inang ng mga pamamaraan ng Ecclesiastic Order ay mahuhulog sa kabaliwan kung nilinang nila ang kanyang pamamaraan. Si Phoenix, too, chimed in, tama, Floyd. Buti na lang at hindi mo nalik ang teknik kay Gloria, baka nailagay mo siya sa panganib. Pumunta kami upang ipaalam sa iyo ang tungkol dito sa sandaling malaman namin ito. Nag-aalala kami na baka magkamali ang iyong kabutihan. Naituwid ni Asher Dragon at ng iba pa ang kanilang mga kwento, na parang ginagawa nila ito para sa kapakanan ni Floyd. Oo, na-realize din ni Gloria, sagot ni Floyd out of instinct pero agad niyang binago ang kanyang mga napiling salita pagkatapos niyang mapansin na mali ang kanyang mga salita. Salamat, hindi ko itinuro ang pamamaraan sa sinuman. Ang Ecclesiastic Order ay dating kaaway natin, at hindi ako gagawa ng ganoong kalaking pagkakamali dahil sa sarili kong emosyon. Bagamat tapat at diretsong kumilos si Floyd sa pagsasalita, paminsan-minsan ay napapasulyap pa rin siya sa iba. Sa kabutihang palad, hindi naglantad si Phoenix at ang iba pa dahil pinaghandaan nila ito. Nandito lang kami para bigyan ka ng babala tungkol dyan para hindi mo ilagay sa panganib ang iba at ang iyong sarili. Umalis ka agad si Phoenix pagkatapos nun habang nakasunod ang lahat. Gayunpaman, kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Floyd habang pinapanood silang umalis, ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. Pagkatapos ng lahat, walang kakaiba kay Phoenix at sa iba pa ngayon. Baka nag-o-overthink lang ako. Samantala, masasabi ni Phoenix at ng iba pa na nagulat ang kabilang partido sa kanyang ekspresyon nang umalis sila. Ang mga katagang sinabi ni Floyd out of instinct ay tumambad sa kanya. Itinuro niya kay Gloria ang pamamaraan na nilikha ni Forlivia. Ang huling piraso ng palaisipan ay natagpuan. Nagmamadali silang pumunta para hanapin si Forlivia at humingi ng solusyon. Gayunpaman, si Forlivia ay walang mas mahusay na paraan upang harapin ito sa kabila ng pagkagulat sa balitang nalaman niya. Sa tingin ko kailangan nating hintayin na bumalik si Daddy at kausapin siya tungkol dito. Huminto si Forlivia at idinagdag, ngunit, syempre,
hindi natin dapat ilantad ang ating mga sarili, kung hindi ay magdududa tayo sa kanya. Tumanggo si Phoenix at ang iba pa sa mungkahing ito dahil kailangan pa nilang kumuha ng mas matibay na ebidensya para aisil ang kaso nang bumalik si Levi. Kasabay nito, pagkatapos gamitin ang unang linya ng espiritual na ley upang makumplito ang metamorphosis, sumugod si Levi sa Yartran, kung saan matatagpuan ang super spiritual na linya ng ley. Matapos ang ilang maingat na pagsusuri, walang nakitang bakas ng sino mang kain na hinala si Levi. Parang walang pinadala ang misteryosong babae para bantayan ang spiritual ley line. Medyo nakahinga ng maluwag si Levi, dahil hindi pa tapos ang misteryosong ginang sa kanyang metamorphosis. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit sa huli ay nagpasya si Gloria na ipatawag ang kanyang mga tauhan pabalik ay naisip niya na walang sino man ang gagamit para sa super spiritual na linya ng ley. Nang walang pag-aalinlangan, pinaandar ni Levi ang kapangyarihan ng linya ng espiritual na ley. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang enerhiyang nasa loob ng spiritual ley line at inilagay ang buong Yartran sa epekto ng energy shockwave na ito. Sa kabila nito, hindi na bahala si Levi tungkol dito. Sa halip, mabilis niyang ginamit ang kapangyarihan ng spiritual ley line para mag-metamorphose. Sa muling pag-channel ng kanyang mga diskarte, mabilis niyang nilamon ang enerhiya sa loob ng spiritual ley line sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pamamaraan, kinuha niya, dinagdagan, at binago ang enerhiya sa pinakadalisay at orihinal na anyo nito. Kinain ni Levi ang enerhiya na parang isang nagugutom na refugee, matako na nilalanghap ang kapangyarihan ng pinagmulan. Simula sa elixir field, nagsimulang kumalat ang enerhiya patungo sa mga buto at ugat sa kanyang katawan. Swoosh! Ang enerhiya at puwersa ng buhay sa kanyang katawan ay nagsimulang umalangaw-ngaw. Ang sarap sa pakiramdam. Ramdam ni Levi na muling lumakas ang kanyang mga ugat at buto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3626. Nakamit ang unang yugto. Habang patuloy na nilalamon ni Levi ang enerhiya sa loob ng super spiritual na linya ng ley, nagsimulang mag-ipon sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng pinanggalingan na kanyang kinuha at na-convert. Dahil dito, ang mga buto at ugat ay lalong napayaman, at ang kanyang kabuuang lakas ay tumaas ng husto. Kahit na ang super spiritual na ley line na ito sa Yartran ay hindi kasing lakas at kahangahangang gaya ng nasa ilalim ng tubig, halos kapantay pa rin ito. Naramdaman ni Levi na ang gininto ang enerhiya ay ganap na tumalima sa kanyang katawan sa paglipas ng panahon. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa isang sandali at nahihirapan sa isang latian sa susunod. Parang cycle lang na paulit-ulit. Gayunpaman, sa bawat cycle na nakumpleto, nadama ni Levi na ang kanyang lakas ay pinahusay pa. Gayunpaman, hindi alam ni Levi, na ibinaon ang sarili sa metamorphosis, na ang lahat ay sinusunod ng isang pares ng asol na mata sa isang lihim na lugar. Ang pares ng mga mata ay kasing bituin ng malawak na universo na puno ng mga bituin, na nakakabighani sa mga tumitingin sa mga mata. Samantala, habang nagpapatuloy ang kanilang pagsisiyasat sa base, ang Phoenix at ang natitira ay naglabas ng higit pang mga pahiwatig na nagtuturo kay Gloria. Sa araw na ito, nakuha ni Phoenix ang isang mahalagang mensahe. Napag-alaman na ilang buwan na ang nakalipas, mayroon itong espadang si Gloria na naglalaman ng nakakatakot na dami ng enerhiya. Ayon sa saksi, kamukhang kamukha ito ng God Crusher na natalo ni Levi. Ang natuklasan ay muling natigilan si Phoenix at iba pa. Naalala nila ang lahat ng mga pahiwatig na kanilang nakalap. Una sa lahat, ang panahon na nawala sina Gloria at Floyd ay ang panahon na kinain ng misteryosong babae ang spiritual ley line ng dalawang lihis na angkan. Pangalawa, kasama si Gloria sa listahan ng mga taong muntik nang mapatay ni Levi sa West Pavilion. Sigurado rin si Levi na nagtatago ang misteryosong babae sa mga tao noong panahong iyon. Pangatlo, sa panahon ng pagpatay sa West Pavilion, ang sinumang nakipag-away kay Gloria ay dumanas ng kalunos-lunos na kamatayan, at ang mga may mabuting relasyon sa kanya ay nakaligtas. Ang mga nakaligtas na ito, sa kalaunan, ay sasali sa Glorian Order. Pang-apat, si Linda, na inakusahan bilang isang taksil, ay napatay din sa proseso ng pag-aresto kay Gloria. Kapansin-pansin na sa lakas ni Floyd noong mga oras na iyon, hindi pa niya kayang patayin si Linda, kahit pa man ay palihim niya itong yakapin. Ikalima,
Nang muling mawala sina Floyd at Gloria, ang misteryosong babae ay sumailalim sa metamorphosis gamit ang Heavenly Thunder sa Esoteric Guild. Pang-anim, nailik na ni Floyd ang teknik ni Forlivia kay Gloria. Lahat ng ebidensyang ito ay may kaugnayan kay Gloria. Kung ito ay isa o dalawa lamang, ito ay isa pang pagkakataon, ngunit ang ebidensya na humahantong sa kanya ay nagmumungkahi na siya ay tiyak na bahagi ng lahat. Sa puntong ito, hinuha ni Phoenix na si Gloria ang misteryosong babae. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Phoenix. Sandaling natahimik sina Forlivia at Zoe sa tanong niya, at napagpasyahan nilang pag-usapan ito muli nang bumalik si Levi. Samantala, nakatanggap si Forlivia ng mensahe mula kay Kylum na nagsasabi sa kanya na natapos na ni Gloria ang unang yugto ng metamorphosing. Walang pag-aalinlangan, ang lahat ay mabilis na nagtago pabalik sa safe house. Kung tutuusin, kasing linaw ng sikat ng araw ang motibo ni Gloria nang pabilagyan niya si Xylas sa base kasama ang mga tauhan nito. Sa huli, nag-aalala siya na si Levi ay nag-uudyok ng gulo para sa kanya sa Esoteric Guild. Nang matapos ang metamorphosis, malaki ang posibilidad na bumalik si Gloria kasama ang kanyang mga tauhan para sa paghihiganti. Walang sino man sa base ang maaaring makipaglaban sa misteryosong babae. Kahit si Xylas lang, kaya niyang talunin lahat ng nasa base. Mabilis din itong nalaman ni Levi. Sa sandaling ito, sa wakas ay natapos ni Levi ang pangalawang metamorphosis gamit ang pangalawang super spiritual na linya ng Ley. Pakiramdam niya ay nadagdagan na naman ang kanyang lakas. Huwag kang mag-alala, babalik ako kaagad. Sa sinabi nito, bumalik si Levi sa base ng mabilis hanggat kaya niya. Habang nasa base si Levi, sa wakas ay naibsan ang lahat mula sa tensyon na nag-aalala sa kanilang lahat. Si Levi ang kanilang haligi ng emosyonal na suporta. Gayunpaman, habang inihahanda nila ang kanilang sarili sa darating, hindi dumating ang paghihiganti ng misteryosong ginang. Hindi nila alam na sa halip na walang pasensya na subukang makaganti, dumiretso si Gloria sa spiritual ley line sa Yartran. Gayunpaman, nang siya ay dumating, siya ay tulala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3627. Race laban sa oras. Kitang-kita sa mga mata ni Gloria ang kawalang paniwala. Hindi siya makapaniwala na ang nakakatakot na espiritual na enerhiya ng super spiritual ley line ni Yartran ay ganap na nawala. Anong nangyayari? Biglang namula si Gloria. Muli, mabilis siyang pumunta sa kaibuturan ng espiritual na enerhiya upang tingnan ito at nalaman na, sa katunayan, mayroong maliit na espiritual na enerhiya na lumulutang sa hangin. Ang pagkaubos ng enerhiya ng super spiritual na linya ng Ley ay katulad ng isang natuyo na balon, na wala ang sigla nito. Hindi kaya may sumabotahe sa lugar na ito. Mabilis na umikot ang mga gear sa ulo ni Gloria. Ang lokasyon ng super spiritual na ley line na ito ay medyo nakatago sa simula. Iilan lamang ang mga tao mula sa Yartran na nakakaalam ng eksaktong lokasyon ng spiritual ley line. Bukod dito, lahat sila ay matataas na opisyal ng gobyerno ng Yartran. Sa makatuwid, hindi malamang na ang mga puwersa sa labas ng Yartran ay ang mga sumabotahe sa linya ng espiritual na ley. Parang may nakahula na mas naging makapangyarihan ako sa paglamon, kaya sinira nila itong mga super spiritual na ley lines. Ito ay para pigilan ako sa pagiging malakas. Bukod dito, ang taong ito ay dapat na napakalakas din. Kung hindi, hindi nila mapapawi ang espiritual na enerhiya kahit na gusto nila. Pinaikit ni Gloria ang kanyang mga mata. Sa pagkakaalam niya, ang tanging taong makakagawa nito nang hindi inaalerto ang sino man tungkol dito ay si Levi. Mukhang kailangan kong malaman ang higit pa tungkol dito mula kay Floyd. Bago pa siya makapag-isip, dumating si Xylas na may dalang balita. Guro, nalaman ko na si Levi ang pumunta sa Yartran at sinira ang espiritual na linya ng Ley. Nanlamig ang mukha ni Gloria. Ngumisi siya. Naisip mo ba na mapipigilan mo akong lumakas sa pamamagitan ng pagsira sa espiritual na linyang ito? Galit na galit si Gloria, ngunit medyo nagpapanik din siya. Hindi niya akalain na gagawin ito ni Levi. Isa talaga itong desperado na hakbang. Para masigurado na hindi na niya lalamunan ang mas maraming spiritual ley lines para ay upgrade ang sarili, nagpasya siyang pakawalan at sirain ang kapangyarihan ng spiritual ley line. Ngayon,
Ang puro espiritual na enerhiya ay kumalat sa buong mundo. Ito ay ganap na natunaw. Kahit na si Gloria ay patuloy na sumisipsip ng diluted na espiritual na enerhiya, hindi siya makikinabang dito. Sa katunayan, ito ay magiging isang pag-aaksaya ng oras. *Manu, Levi Garrison. Pagbabayaran kita ng mabigat na halaga para dito. Napangisi si Gloria. Pagkatapos, nagtaka siya ng malakas sa seryosong tono, dapat ko bang harapin si Levi ng direkta at ipagpaliban ang pag-upgrade sa sarili ko? Wala siyang ideya na kayang i-upgrade ni Levi ang kanyang sarili gamit ang kapangyarihan ng spiritual ley line din. Kung hindi, hindi mabubuo sa kanyang isipan ang ganoong pag-iisip. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ibinasura niya ang pag-iisip. Mas mabuti para sa akin na maglaro ng ligtas, bulong niya, na muling pinaikit ang kanyang mga mata. Nakaisip siya ng ibang paraan para i-upgrade ang sarili. Kahit wala na akong super spiritual na ley line ng Yartran, nasa akin pa rin ang super spiritual na ley line ng Ecclesiastic Order. Oras na para alisin ang Ecclesiastic Order sa mukha ng mundong ito. Isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Gloria habang sinasabi niya iyon. Kasabay nito, nagsimula siyang maglabas ng isang nakamamatay na aura. Nang makapagdesisyon na siya, mabilis na bumalik si Gloria sa bangkay. Dahil ang lugar na iyon ang base ng Glorian Order, maraming elite na tagasunod ang nagtipon doon. Bagaman walang iniisip si Gloria tungkol sa Ecclesiastic Order, ibang bagay si Levi at ang Esoteric Guild. Lalo na't ayaw pang ibunyag ni Gloria ang tunay niyang pagkatao. Sa makatuwid, pinakamainam para sa kanya na maingat na lumunin ang kapangyarihan ng espiritual na linya ng Ecclesiastic Order. Siyempre, may isa pang bagay na ikinabahala ni Gloria. Kung kaya ni Levi na sirain ang spiritual ley line ni Yartran, may pagkakataon na gagawin din niya ang parehong linya sa spiritual ley line ng Ecclesiastic Order. Gaano man kayo ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order, kapag napagtanto nila na walang makakapigil kay Levi sa pagnanakaw ng kanilang espiritual na linya ng ley, maaari silang sumang-ayon sa mga hinihingi ni Levi. Sa anumang kaso, kahit na ang Ecclesiastic Order ay hindi sumang-ayon, si Levi ay malamang na gumawa ng puwersa at sirain ang espiritual na linya ng ley. Ang oras ay ang kakanyahan. Kailangan kong makuha ang spiritual ley line ng Ecclesiastic Order bago ito sirain ni Levi. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na gumawa ng detalyadong pagsasaayos si Gloria upang matiyak na anuman ang susunod na mangyayari ay aayon sa kanyang plano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3628 Pagkontrol sa Levi. Samantala, si Levi ay gumagawa din ng mga plano. Mula nang sabihin sa kanya ng batang Fergus na natapos na ng misteryosong babae ang metamorphosis, napagtanto ni Levi na wala na siyang maraming oras na matitira. Ang tagumpay ng misteryosong pagbabagong anyo ng babae ay maaaring magpatuloy sa paglaon. Bagamat ginamit niya ang spiritual ley line ni Yartran para palakasin ang sarili, walang garantiya na hindi na siya makakahanap ng isa pang spiritual ley line para patuloy na lalamunan, lalo na't ang spiritual ley line na umaasa sa Ecclesiastic Order para sa kanila, kaligtasan ay hindi lihim. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na ang mahiwagang babae ang susunod sa super spiritual na linya ng ley na iyon. Hindi magandang ideya para kay Levi na i-target ang Ecclesiastic Order kaagad, dahil iyon ay magpapahintulot sa kanya na umani ng mga miyembro sa halip. Higit pa rito, ang balita ng nalalapit na pagbabalik ng ministro ay nakarating sa pandinig ni Levi. Kaya naman, kailangang seryosong aktibidad alang ni Levi ang posibilidad na magtagumpay sa pag-agaw sa linya ng mga grupo na mula sa Ecclesiastic Order. Higit sa lahat, ang misteryosong babae ay nakakuha ng maraming kapangyarihan pagkatapos ng kanyang metamorphosis. Maaari niyang salakayin ang base anumang oras. Sa totoo lang, hindi nang ahas si Levi na umalis sa base para sa matagal na panahon. Kahit na mayroon silang ligtas sa bahay, hindi ito perpektong plano. Gayunpaman, tulad ng isang panig ay naghahanda na lumamon at ang isa naman ay naghahanda na magmetamorphose, ang balita ay biglang dumating mula sa Ecclesiastic Order. Ang ministro, si Thundera, ay malapit nang bumalik. Magdadala siya ng ilang makapangyarihang nilalang mula sa maalamat na mundo. Ang balitang iyon ay nagpagulat sa lahat. Parehong napilitang ihinto ang mga plano ni Levi at Gloria.
Pareho nilang gustong gamitin ang spiritual ley line. Upang gawin iyon, kailangan nila ng oras. Gayunpaman, mahigpit ang seguridad ng Ecclesiastic Order sa kanilang pagpili sa linya. Pagkatapos ng lahat, ang utos ay umasa dito dahil sa kanilang likas na enerhiya. Walang paraan na maingat na ma-access ni Levi o Gloria ang spiritual ley line. Higit pa rito, ang Ecclesiastic Order ay mahalagang kaaway ni Levi at Gloria. Kung sa bagay, sila ay arch-enemies. Kaya naman, kung ipagpapatuloy ni Levi at Gloria ang kanilang mga plano, maaari silang makatagpo ng mga desperadong maganap mula sa Ecclesiastic Order. Ngayong malapit nang bumalik si Thundere kasama ang maalamat na makapangyarihang mga nilalang, ang Ecclesiastic Order ay magiging mas mahirap na hamon. Walang katiyakan na si Levi o si Gloria ang lalabas bilang panalo kung sumiklab ang labanan. Higit pa rito, parehong hindi sigurado sina Levi at Gloria tungkol sa kapangyarihan ng mga mula sa maalamat na mundo. Marahil, mas mabuting sabihin na wala silang malinaw na sanggunian sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban. Kaya, ang magkabilang partido ay napilitang ihinto ang kanilang mga plano. Hindi ako makapaniwala na babalik ang ministro sa panahong ganito. Napakaganda ng timing niya, sumirit si Gloria. Sa kabila ng kumukulong galit sa kanya, hindi nang ahas si Gloria na gumawa ng kahit isang walang ingat na hakbang. Kahit na siya ay may lubos na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, siya ay nakakuha ng hangin na si Thundera at ang Cites ay natagpuan ang maalamat sa mundo. Higit pa rito, sila ay pinasimulan na sa pangunahing paksayon sa mundong iyon. Anong klaseng lugar ang mundong iyon? Anong antas ng kapangyarihan mayroon ngayon si Thundera at ang Cites? Iyan ang mga tanong na hindi sinagot ni Gloria. Kung sasalakayin niya ang Ecclesiastic Order, para malaman kung hindi siya katapat para sa kanila, siya at ang Glorian Order ay nanganganib na mapuksa. Si Levi lang ang may kontrol ako ngayon, kaya hindi ako makakagawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Napabuntong hininga si Gloria. Ang pakiramdam na nahahadlangan ng hindi kilalang makapangyarihang mga figure ay nagpapahina sa espiritu ni Gloria. Kung makapasok ako sa maalamat na mundo, tiyak na tatayo ako sa itaas ng mga tao mula sa Cites. May determinadong tingin si Gloria sa kanyang mga mata. Siya ay lubos na kumpiyansa tungkol doon. Ang pangunahing isyo ay hindi niya alam ang lokasyon ng Celestial Gate sa maalamat na mundo. Ang mundong iyon ay dapat na puno ng mga pinagmumulan ng enerhiya, tulad ng kung paano ang Yartran ay mayroong super spiritual na linya ng ley. Kung makapasok ako sa maalamat na mundo, magagamit ko ang matinding pamamaraan ng paglamon upang palakasin ang aking sarili, tanghali. Ang mga makapangyarihan nila lang ay kailangang magpasakop sa akin. Kapag nakabalik na si Cites, tingnan ko kung makukuha ko si Xylus na mangisda sa lokasyon ng Celestial Gate, bulong ni Gloria sa kanyang plano. Sa katunayan, ang maalamat na mundo ang lugar na gustong puntahan ni Gloria. Kung magagawa niya, pupunta siya sa kahangahangang mundo ng sabay-sabay. Marahil kahit na ang hangin sa maalamat na mundo ay mas matamis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3629. Remedial Ley Line of Chad. Sa base, inihayag ni Levi ang ilang mga utos na nilalayong palakasin ang depensa ng safe house. Nang matapos niya iyon ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Tulad ni Gloria, ang maalamat sa mundo ay pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Si Thundera ay nawala ng walang bakas sa loob ng maraming taon sa kanyang paghahanap sa Celestial Gate. Hindi maiwasan ni Levi na magtaka kung gaano kalakas si Thundera. Sa katunayan, inasahan ni Levi ang pagkakataong makipagpalitan ng suntok sa mga taong iyon. Mas tumindi ang pananabik na iyon mula nang mag-metamorphose siya gamit ang dalawang super spiritual na linya ng ley, dahil tumaas ang kanyang kumpiyansa pagkatapos noon. Sa madaling salita, ang nalalapit na pagdating ni Thundera ang naging motibasyon ni Levi. Siyempre, para maging ligtas, mas magiging kumpiyansa si Levi kung magkakaroon siya ng isa pang spiritual ley line para sa kanyang metamorphosis. Gayunpaman, ang spiritual ley line ng Ecclesiastic Order ay isa na hindi niya masusunod ngayon. Mayroon bang iba pang mga linya ng paglilista na ley na kapareho ng sa Ecclesiastic Order? Napabuntong hininga si Levi. Alam niya na maaari siyang umasa sa pagkakataon na makahanap ng mga pagpipilian sa linya ng ley na tulad nito.
Siya ay pinalad na nagamit ang dalawa sa mga listahan na linya ng Ley. Nang maramdamang nalilito si Levi sa bagay na iyon, lumapit sa kanya si Chad, ang miracle doctor. Ano ang biglaang pagbisita? Nakaranas ka ba ng gulo? Tanong ni Levi sa mahinang boses. Ikinaway ni Chad ang kanyang mga kamay at ngumiti. Naparito ako para lutisin ang sa iyo. Solusyonan ang akin. Nataranta at nag-alinlangan si Levi. Hindi niya maalis sa isip niya ang gustong sabihin sa kanya ni Chad. Ipinaliwanag ng isa pang lalaki, hindi mo ba kailangan ng super spiritual na ley line para sa iyong metamorphosis ngayon? Paano mo alam ang tungkol dyan? Hingal na tanong ni Levi. Sa kanyang pagkakaalam, si Chad ay namumuhay na parang ermitanyo, hindi na niya pinapansin ang mga usapin ng mortal na mundo. Kaya naman, paano niya malalaman ang dilema ni Levi? Pero ngumiti lang si Chad sa kanya. Sa totoo lang, pinagmamasdan niya ang sitwasyon mula sa mga anino. Iyon ay kung paano niya nagawang maunawaan ng husto ang mga sitwasyon ng bawat partido. Hindi iyon pinansin ni Levi. Inilipat niya ang paksa at nagtanong, alam mo ba ang lokasyon ng isang super spiritual na linya ng Ley? Tumango si Chad. Oo, gusto ko. Ang lupain kung saan nilinang ni Chad ang kanyang mahiwagang gamot ay talagang nagtatago ng isang super spiritual na linya ng Ley. Tinawag niya iyon na remedial ley line. Nang malaman ang krisis na kinakaharap ni Levi, inaalok ni Chad ang remedial ley line ng walang dalawang isip. Kumusta ang enerhiya sa remedial ley line? Sabi na tanong ni Levi. Sumagot si Chad ng buong katapatan, hindi ito kasing tindi ng linya ng pag-alis na ni Yartran, ngunit makapangyarihan ang kapangyarihan nito. Sa katunayan, ito ay tila nasa proseso ng pagiging isang remedial dragon. Ito ay higit pa sa sapat para sa iyong metamorphosis. Natuwa si Levi sa narinig. Ang remedial ley line ni Chad ay dumating sa perpektong oras. Walang iba kundi ikaw ang nakakaalam tungkol sa remedial ley line, tama ba? Tanong ni Levi. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, walang katiyakang sumagot si Chad, hindi ko masasabing sigurado. Medyo maraming hindi pamilyar na mukha sa paligid ng remedial ley line na nakikita. Kaya naman hinihimok kong gamitin ito sa lalong madaling panahon kung minsan hinahabol din ito ng iba. Sige, kapag tapos na ako sa base, sasama ako sa iyo sa remedial ley line, mataimtim na sabi ni Levi. Samantala, iniimbestigahan pa rin ni Phoenix at ng iba pa si Gloria. Nang makarating sila sa base, nabalitaan silang bumalik na si Levi. Bumalik si boss sa tamang panahon. Bilasan natin at sabihin sa kanya ang tungkol kay Gloria. Tuwang-tuwa si Asher Dragon, dahil sa wakas ay bumalik si Levi para pamunuan sila. Ngayong sigurado na silang si Gloria ang pinuno ng Glorian Order, ang susunod na dapat nilang gawin ay magpasya kay Levi kung ano ang gagawin kay Floyd. Gayunpaman, nang dumating si Phoenix at ang iba pa sa paligid ng safe house, hindi nila nakita si Levi kahit saan. Matapos magtanong-tanong, nalaman nilang nagmamadaling umalis si Levi kasama si Chad pagkatapos ayusin ang depensa. Walang nakakaalam kung saan eksakto siya nagpunta. Masyadong misteryoso si boss. Hindi ko talaga siya maabutin. Malungkot na bulong ni Phoenix. Ang iba ay nagpahayag din ng kanilang pagkabigo, dahil nagsikap silang makuha ang katalinuhan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3630. Si Gloria ang Panginoon. Si Floyd ay baliw na kumakain ng inner hiyad. Ang kanyang lakas ay lumago ng mabilis. Naglaan pa siya ng oras para tumungo sa Yartran para kumain. Bagamat naubos na ni Levi ang enerhiya ng super spiritual na ley line, ito pa rin ang pinagmulan ng paglitaw ng mga paglalarawan na enerhiya, kaya, ang enerhiya sa malapit ay mas siksik kaysa sa ibang lugar. Para sa isang elementary stage devourer tulad ni Floyd, ang mga kapaki-pakinabang na epekto ng enerhiya ay magiging halata. Ang hindi alam ni Floyd ay si Xylas ay lihim na naliligaw habang si Floyd ay lumalamon ng mga potensyal na enerhiya. Gayunpaman, hindi kailanman ipinahayag ni Xylas ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, pinahintulutan ni Gloria si Floyd na kainin ang enerhiya na enerhiya, ang kanyang tungkulin ay bantayan lamang si Floyd mula sa mga anino. Walang alinlangan, inatasan siyang hawakan ang pag-unlad ni Floyd nang walang anumang pagkaantala upang patuloy siyang gamitin ni Gloria. Samantala,
Ipinagpatuloy ni Forlivia ang pagsasaliksik sa mga bahid ng matinding pamamaraan ng paglamon. Sa pagkakaalam ni Forlivia, dahil sa kanya nanggaling ang pamamaraan, isang mapanirang pamamaraan na sumisira sa balanse ng kalikasan ay tiyak na magkakaroon ng mga kahinaan na kailangan niyang alisin. Higit pa rito, ang susi sa pagkakaroon ng kontrol ay ang paggamit ng sariling teknikbok upang kontrolin ang espasyo sa paligid ng sarili bago lumabas ang kalaban ng dami ng enerhiya. Sa kasong iyon, ang paglipat ng enerhiya at ang elemental na enerhiya sa loob ng espasyo ay hindi magagamit ng paggamit ng pamamaraan ng pandarambong. Sa katunayan, napakaikli ng panahong iyon. Masasabi pa nga na matatapos ito sa isang kisap mata. Para sa mga elite cultivator tulad ng misteryosong babaeng Panginoon at Xylaz, ang mga kapintasan na tulad nito ay magiging mas mahirap hanapin. Iyon ang dahilan kung bakit ang tao ay kailangang maging mahusay sa paggamit ng pamamaraang iyon. Sa ngayon, si Forlivia lang ang medyo may magagawang gawin iyon. Sa kabila nito, hindi dapat masyadong malayo ang kanyang kakayahan sa kanyang kalaban para matiyak na kaya niyang talunin sila. Kung hindi, kung ang kanyang kalaban ay masyadong malakas, maaabala nila ang balanse ng kanyang kapangyarihan na kumokontrol sa espasyo. Kung tutuusin, baka hindi man lang siya bigyan ng kalaban niya ng pagkakataong ihalo ang kapangyarihan ng universo. Kung mangyayari iyon, matatalo siya. Sa pagtatapos ng araw, hindi ako sapat na malakas. Napabuntong hininga si Forlivia. Sa kabilang banda, sinusuri pa rin ni Phoenix at ng iba pa si Gloria. Para sa mas malalim na investigasyon, naghiwa-hiwalay ang iilan sa kanila para makihalubilo sa mga miyembro ng Glorian Order. Malinaw ang kanilang layunin. Kailangan nilang gumawa ng paraan para makumpirma ang pagkakakilanlan ng Panginoon ng Order. Kahit na ang paglusot ay isang masamang hakbang, ito ay isang resulta. Ang Asher Dragon at iba pa ay nakatanggap ng tumpak at mahalagang impormasyon. Ang isang piraso ng impormasyon na nakuha nila ay ang espada na pag-aari ng Panginoon ng Utos ay ang Levi's God Crusher. Noong winawasak ng Glorian Order ang West Pavilion, nakatanggap ng mga miyembro ng kill list. Ang mga nasa listahan ay mga apprentice na may sama ng loob kay Gloria. Higit pa rito, marami sa mga miyembro ng konseho ng Glorian Order ay ganap na nakipag-usap kay Gloria. Higit sa lahat, maraming miyembro ng Glorian Order ang paglalarawan ng mga figure ng kanilang Panginoon ng husto kay Gloria, lalo na sa boses. Bukod dito, nalaman nila na ang tagal ng panahon kung kailan nilamon ng Panginoon ng Glorian Order ang mga linya ng ley ay isang tugma sa yugto ng panahon kung kailan sila nawalan ng pakikipag-ugnayan kay Floyd at Gloria. Ang lahat ng mga palatandaan ay nagtuturo kay Gloria ang Panginoon ng Glorian Order. Walang pagkakamali, nang maabot ang konklusyong iyon, si Asher Dragon at ang iba pa ay hindi nang ahas na magtagal sa Glorian Order. Mabilis silang nakahanap ng paraan para makabalik sa kanilang base. Samantala, matapos mabaigaw si Gloria na mahanap ang super spiritual na linya ng ley, pansamantala niyang isinantabi ang ideya na kung saan ito. Sa ngayon, sapat na ang kapangyarihang taglay niya. Ang kailangan niya munang gawin ay tukuyin kung gaano kalakas si Thundera at ang Cites. Ang lahat ng biglaang alang, kung gaano sila kalakas ay makakaapekto sa mga susunod na galaw ni Gloria. Kailangan ko pang bantayan ng maigi ang transformation ni Xylaz. Sa pangkalahatan, siya ang huli sa Cites. Hindi ko matiyak kung magtatrabaho pa rin siya sa ilalim ko kapag nakuha niya ang suporta ng Cites at ng mga makapangyarihang nilalang ng maalamat na mundo. Sa anumang kaso, kailangan kong panatilihin ang katapatan ni Xylaz. Kahit hindi siya magiging suporta ko, hindi ko siya hahayaang maging hadlang ko. Nagpasya na si Gloria. Nagpasya siyang i-brainwash pa si Xylaz bago bumalik si Cites. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3631. Isang A sa kanyang manggas. Natuwa ang Ecclesiastic Order mula nang kumalat ang balita tungkol sa nalalapit na pagbabalik ni Thundera kasama ang mga makapangyarihang nilalang ng maalamat na mundo. Ang karaniwan, madilim na tanawin ay wala kahit saan, dahil ang kanilang mga araw ng pagpapasakop sa iba ay sa wakas ay matatapos na. Hindi na nila kailangang mamuhay ng miserable bilang mga outcast. Ang Glorian Order at Levi ay hindi na muling magiging banta sa kanila. Lahat ay naghihintay sa pagbabalik ni Thundera.
Sa wakas ay maibabalik na natin ang reputasyon ng Ecclesiastic Order. Panahon na para sa Ecclesiastic Order na maghiganti sa atin. Sisirain natin ang Glorian Order at masindak si Levi hanggang sa kanyang kaibuturan. Sa wakas, tatayo na tayo at magmamalaki. Natuwa ang lahat. Sa lalong madaling panahon, ang determinasyon sa puso ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay mabubuo. Sa Course Pit, dahil sa nalalapit na pagbabalik ni Thundera at ng Cites, pinaalis ni Gloria ang karamihan sa mga elite. Nais niyang mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari bago magpasya sa kanyang susunod na hakbang. Kaya naman, nag-iingat lamang siya ng ilang Fatalis warriors sa paligid upang bantayan ang base. Siyempre, ang mga lalaking iyon ay kadalasang nandoon para bantayan si Yusuf, ang nangungunang sampung ng Ecclesiastic Order, at ang kumpanya ni Sonia. Sa lihim na silid, si Yusuf, na pinahihirapan hanggang sa bingit ng kamatayan, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang karaniwang maulap na mga mata ay napakaliwanag sa sandaling iyon. Sa katunayan, may kumikislap na dugo sa kanila. Kung pagmamasdan siya ng mabuti, mapapansin ang isang mapurol na layer ng enerhiya na bumabalot sa kanya. Ang enerhiyang iyon ay mabilis na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa una, si Yusuf ay kahawig ng isang bag ng mga buto. Makalipas ang ilang oras, unti-unting naging makinis ang kanyang balat. Tulad ng isang molteng na ahas, ang dati niyang nasirang balat ay natuklap at dahan-daang naanod sa lupa pagkatapos na tanggayan ng banayad na simoy ng enerhiya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Yusuf. Ang kanyang mental state ay na-refresh. Maging ang kanyang aura ay mas malakas kaysa dati. Dumating ang isang nalilitong ugong mula sa isang madilim na sulok. Bagamat ang nangungunang sampung ay kinuha ang kanilang mga espiritual na buto mula sa kanila, at ang kanilang kapangyarihan ay naabsorb, sila pa rin ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Kaya naman, sensitibo sila sa pagbabago ng aura. Bukod dito, si Yusuf ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit ang kanyang aura ay tila mas malakas sa sandaling ito. Paanong biglang nangyari iyon? Tahimik. Sinenyasan sila ni Yusuf na tumahimik. Sa kabila ng madilim na ilaw ng sikretong silid, ang iba ay sanay na sa dilim, kaya't nakita nila ang kanyang kilos at mabilis na napabuntong hininga habang hinihintay ang susunod niyang pagtuturo. Basag. Sa pamamagitan ng kaunting puwersa, nagawa ni Yusuf na makawala sa mga bakal na nakagapos sa kanyang mga kamay at binti. Ang top 10 at ang kumpanya ni Sonia ay namangha. Alam nilang lahat na kumuha si Gloria ng mga lalaki para espesyal na gawin ang mga tanikala sa takot na makatakas sila. Kung tutuusin, mahihirapan pa rin silang tanggalin ang mga tanikala na iyon kahit na ang kanilang mga kapangyarihan ay nasa pinakamataas na antas. Gayunpaman, ginawa ito ni Yusuf ng napakadali. Bumalik na ba ang kapangyarihan niya? Paano iyon? Naaalala ko na ang kapangyarihan ni Master Yusuf ay naubos na rin. Nataranta ang lahat. Gayunpaman, ang katotohanan na nakuhang muli ni Yusuf ang kanyang kapangyarihan ay magandang balita sa kanila. Hindi na kailangan pang magtanong. Ililigtas ko kayong lahat, bulong ni Yusuf sa kanila. Nako, kahit si Gloria ay minamaliit si Yusuf. Siya ay isang henyo sa medisina. May itinago siyang ilang table task na negal iligtas buhay sa kanya. Maging ang mga lalaking inutusan ni Gloria na suriin ang kanyang mga bihag ay lubusang nabigong matuklasan ang mga table task. Kaya naman, hinintay ni Yusuf ang tamang oras bago uminom ng tableta at mabawi ang kanyang kapangyarihan. Salamat, Master Yusuf. Ang top 10 ay sobrang naantig na tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Noong una, sila ay nawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, mahigpit ang seguridad, at nawala ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Ang pagtakas ay tila isang panaginip. Gayunpaman, muling sinindihan ang kandila ng pag-asa. Ito ay walang kulang sa isang himala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3632. Nakatakas ang top 10 at Sonia. Dahan-daang tumayo si Yusuf at naginat. Matapos matiyak na nabawi niya ng buo ang kanyang kapangyarihan, humakbang siya patungo sa iba. Hinati niya ang natitirang ilang tableta sa maraming bahagi at ibinigay ang mga ito sa nangungunang sampung, na pumasok sa kanilang bibig. Sisipin ang kapangyarihan ng tableta gamit ang pamamaraan na ituturo ko sa iyo. Tandaan na kontrolin ang iyong aura. Kung hindi,
Ang pagbabago ng aura mo ay madaling ma-detect ng mga eksperto, babala ni Yusuf bago mabilis na sinabi sa kanila ang pamamaraan ng paglilinang. Feeling over the moon, mabilis na sinunod ng top 10 ang mga tagubilin ni Yusuf. Sa mabilis na pag-activate ng pamamaraan, hinihigop nila ang mga kapangyarihan ng tableta sa kanilang katawan sa mabilis na bilis. Dahil ang pila ay limitado at ang kanilang pag-iwas sa mga buto ay hinukay, maaari lamang nilang mabawi ang 20-30% ng kanilang perpektong kondisyon. Sa kabilang banda, nakuha ni Sonya ang 50-60% ng kanyang orihinal na kapangyarihan. Ito ay maliwanag kung gaano kakilakilabot ang pagiging normal ng tableta. Nang maramdaman muli ng lahat ang aura sa kanilang katawan, sila ay tuwang-tuwa. Lahat kayo medyo naka-recover na, tama ba? Mataimtim na tanong ni Yusuf pagkaraan ng mahabang panahon. Tumanggo ang lahat, may 1 oras pa bago ihatid ng mga guard ang mga pagkain. Kumilos tayo ayon sa sitwasyon. Gagawa ako ng paraan para sa iyo. Mabilis na nagpasya si Yusuf sa isang plano ng labanan. Bagamat nabawi na niya ang kanyang kapangyarihan, hindi siya sigurado kung nagbabantay sa labas ng bahay sina Gloria at Xylas. Kung tutuusin, nalampasan na nila ang kapangyarihan ni Yusuf. Kung sinasadya nilang itago, walang paraan na malalaman niya. Nakinig ang lahat sa utos niya. Alam na ito ang tanging pagkakataon nila sa pagtakas, hindi sila dapat gumawa ng anumang pagkakamali. Kung natuklasan ni Gloria na sila ay nakatakas, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Habang dahan-daang lumilipas ang oras, maririnig ang malalambot na yabag sa labas ng sikretong silid. Nandito na sila. Pinaikit ni Yusuf ang kanyang mga mata at nagtago sa isang madilim na sulok. Klang! Matapos mabuksan ang pinto, inihagis ng 2 bantay ng Fatalis Warriors sa lupa ang isang mangkok ng tila pagkain ng baboy. Kayong mga aso, nandito na ang dog food mo. Halika na dito at kumain. Bago ang hatol ng Fatalis Warrior, bigla niyang naramdaman ang malakas na aura ng kamatayan na bumabalot sa kanya. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isang malakas na suntok sa likod ng kanyang ulo, na ikinawasak nito. Bumagsak ang kanyang bangkay sa lupa. Mag-ingat ka sa likod mo. Babala sa kanyang kasama. Bagamat may balak siyang tumulong, bigla niyang naramdaman na may humawak ng mahigpit sa kanyang leeg. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng mga buto, at ang bantay ng Fatalis Warrior ay namatay sa lugar. Bagamat hindi kasing kapangyarihan ni Gloria at Xylas si Yusuf, madali niyang natalo ang isang Fatalis Warrior. Tara na, naunang nag-charge out si Yusuf. Sa kabila ng maraming elite na Fatalis Warriors sa labas, wala silang magawa laban sa mga pag-atake ni Yusuf. Kaya lang, pinatay ni Yusuf at ng iba pa ang daan palabas. Lumabas sila ng kulungan sa corpse pit at buong sakam na lumanghap ng sariwang hangin. Ang pakiramdam na ito sa wakas ay mabawi ang kanilang kalayaan ay pumuno sa kanila ng pananabik. Maghiwalay na tayo at kumilos. Kung ganoon, kahit bumalik si Gloria, hindi niya kami makukuha lahat. Bumalik sa Ecclesiastic Order o hanapin si Levi sa lalong madaling panahon. Siya lang siguro ang nakaka-pressure kay Gloria, mataimtim na utos ni Yusuf. Tumanggo ang lahat. Hindi na sila naglakas loob na manatili pa doon, mabilis silang nakatakas sa bangkay. Bagamat walang gaanong miyembro mula sa Glorian Order na nagbabantay sa bangkay, ito pa rin ang base ni Gloria. Nang bumalik ang mga gwardya mula sa kabilang shift, hindi nagtagal ay natuklasan nilang tumakas si Yusuf at ang iba pa. Lord Gloria, Master Yusuf at ang iba pa ay umalis na. Agad itong iniulat ng tanod ng Fatalis Warrior kay Gloria. Sa kanyang opinyon, dahil si Yusuf, Sonya, at ang iba pa ay nasa bingit ng kamatayan, walang paraan upang sila ay makatakas sa kanilang sarili. Galit na galit si Gloria nang marinig iyon. Isang bungkus ng walang kwentang basura. Ni hindi nila kayang bantayan ang ilang namamatay na tao. Pakilyusan ang lahat, dapat nating hulihin muli. Sa ilalim ng mga tagubilin ni Gloria, 10,000 miyembro ng Glorian Order ang umalis upang hulihin ang mga nakatakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3633. Isang napakalaking paghahanap. Sa base ng Glorian Order sa Corpse Pit, si Gloria ay nakaupo doon na may solemna at mabangis na hitsura. Natahimik ang buong hall.
Maging ang mga core council members ng Glorian Order ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas, sa takot na sila ay magdadala ng gulo sa kanilang sarili kung sila ay magalit kay Gloria. Ngayong nakatakas na ang top 10 at Yusuf, isa itong malaking kahihiyan kay Gloria. Masyadong marami ang alam nilang insider information, lalo na ang tunay niyang pagkatao at kung paano niya sinubukang pukawin ang gulo sa pagitan ng Ecclesiastic Order at Levi. Sa sandaling kumalat ang balitang iyon, siya ang magiging pantirya ng puot ng Ecclesiastic Order at Levi. Bagamat tiwala si Gloria sa kanyang mga kakayahan, ang pagbabalik ng ministro ay hindi pa rin tiyak na variable. Higit pa rito, hindi niya alam kung ano ang magiging saloobin ng Cites sa kanya pagkatapos bumalik. Kahit na nailigtas niya si Xylas, baka hindi magpasalamat ang Cites sa kanya para dito. Bukod pa riyan, kailangan niyang pigilan ang mga posibleng taksil sa pagsakop sa Glorian Order para sa kanilang sarili. Ito ay nagbibigay sa akin ng matinding sakit ng ulo. Marahang minasahe ni Gloria ang kanyang mga templo. Ano kaya ang problema? Ang mga pag-iisip ay dumaan sa isipan ni Gloria. Kung isasaalang-alang ang pisikal na kondisyon ng top 10 at Sonia, imposibleng magkaroon sila ng lakas para makatakas. Master Yusuf, dapat siya yon. Noon lang nagkaroon ng biglaang revelasyon si Gloria. Hindi lamang si Yusuf ang isa sa mga pinakabihirang medikal na kababalaghan sa Ecclesiastic Order, ngunit siya rin ay napakatalino sa alchemy. Malamang ay mayroon siyang backup na plano at nabawi ang kanyang kapangyarihan gamit ang isang tableta. Minamaliit ko si Master Yusuf, ang matandang B***starred na iyon. Nagsisi si Gloria ngayon. Kung alam niya ang tungkol dito, pinatay na niya ng diretso si Yusuf. Kung nalantad ang katotohanan, hindi na niya kailangang mag-alala kay Levi. Gayunpaman, sa sandaling bumalik ang ministro, ang kanyang unang gawain ay igiit ang kanyang pangingibabaw. Bilang salarin na muntik nang sirain ang Ecclesiastic Order, malamang na siya ang unang target. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang ministro o kung ano ang kakilakilabot na kahihinatnan ng kanyang pagbabalik. Ang kaisipang iyon ay labis na ikinadismaya ni Gloria. Makinig ka. Dapat nating hulihin si Master Yusuf at ang iba pa. Malamig na bili ni Gloria. Naiintindihan. Sabay-sabay na sagot ng mga miyembro ng Glorian Order. Xylas, hatiin mo sa 2 batch ang sinanay na Fatalis Warriors. Ang isa ay magsasagawa ng malawakang paghahanap at pagtugis, habang ang isa ay palibutan ang Ecclesiastic Order at iba pang malalaking puwersa. Huwag hayaan si Master Yusuf at ang iba pa na malapit sa Ecclesiastic Order, malungkot na pagpapatuloy ni Gloria. Tinanggap ni Xylas ang utos at umalis na. Bagamat alam niyang malapit nang bumalik ang Cites, handa pa rin siyang sundan si Gloria. Sa kanyang opinyon, si Gloria, kasama ang kanyang mga kapangyarihan at manipulative na plano, ay isang bihirang pinuno. Kung siya ay nagtrabaho para sa isang tulad niya, ito ay isang bagay ng oras bago niya maabot ang rurok ng kanyang buhay. Kung ano ang gagawin niya pagkabalik ng kanyang biological father, hindi na niya kailangang isipin iyon ngayon. Bone Grandmaster, dalhin ang lahat ng mga assassin at hanapin din sila. Umalis si Bone Grandmaster pagkatapos matanggap ang mga order. Siya ay may katulad na iniisip bilang Xylas. Matapos mapalayas ng Ecclesiastic Order, natuwa si Bone Grandmaster na sa wakas ay nakatagpo na siya ng isang naliwanagang pinuno. Sa loob ng mahabang panahon, sinasanay ni Xylas ang Fatalis Warriors, The Furies, at Zar para maging Fatalis Warriors Regiment ng Glorian Order. Ang mga taong iyon ay maituturing na mga elite. Sa pagbibigay sa kanila ni Gloria ng isang pinasimpleng bersyon ng pamamaraan ng paglamon at kasama ng kasaganaan ng espiritual na enerhiya pagkatapos na sumabog ang kanilang espiritual na linya ng ley, ang kanilang mga kakayahan ay mabilis na tumaas. Maaari silang magamit ng mabuti ngayon. Matapos magpadala ng napakaraming tao upang habulin ang mga tumakas, nag-alala pa rin si Gloria. Kaya naman, personal niyang pinangunahan ang isang grupo ng mga Fatalis Warriors para ituloy sila. Napagpasyahan na niya na patayin ang top 10 at ang iba pa kung lalaban sila sa pagtugis na ito. Matapos umalis sa corpse pit, si Yusuf at ang iba ay tumakas sa 3 magkakahiwalay na grupo upang maiwasang maalis ng sabay-sabay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3634. Ang malaking pagtakas. Ang top 10 ay nasa isang team,
Si Sonya at ang dalawa ay nasa isa pang team, at si Yusuf ay nag-iisa. Sa gitna ng madilim na gabi, isang figure ang mabilis na sumugod sa kagubatan. Maraming maitim na figure ang mainit sa kanyang buntot. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba sa kapangyarihan, tumaas ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig. Ang taong galit na tumatakbo palayo sa harapan ay si Yusuf. Siya ang nakakuha ng pinakamaraming kapangyarihan sa ilalim ng kulungan. Dahil dito, napagdesisyonan niyang mag-solo para hindi siya hilahin pababa ng iba. Gayunpaman, pagkatapos niyang makatakas sa corpse pit, natuklasan ng mga miyembro ng Glorian Order ang kanyang mga landas at walang tigil na hinabol siya. Natural, gusto ni Yusuf na alisin muna ang mga taong ito bago tumakas. Gayunpaman, pagkatapos ng dalawang pagtatangka, nagulat siya nang matuklasan niya na habang marami siyang napatay, mas maraming miyembro ng Glorian Order ang lumitaw. Malinaw na nakatanggap na sila ng kaukulang intel at naglunsad ng malawakang operasyon para hanapin ang mga nakatakas. Nang maabot ang konklusyong iyon, huminto si Yusuf sa pakikipaglaban sa mga tumutudyas sa kanya. Napakahirap nilang iwaksi. Medyo nabahala si Yusuf. Bagamat ang mga miyembro ng Orden ng Gloria na humahabol sa kanya ay hindi gaanong sanay sa pakikipaglaban, lahat sila ay kakaibang mabilis at nagawang makipagsabayan sa kanya. Nang sinubukang i-detect ni Yusuf ang aura sa paligid niya, hindi niya natuklasan ang mga bakas ng sinumang kain na hinalang mandirigma. Agad naman siyang huminto sa kinatatayuan niya. Kung patuloy mo akong hahabulin, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, malamig na babala ni Yusuf. Payuhan kitang bumalik sa amin. Kung hindi, papatayin ka namin kaagad. Matigas na sagot ng pinunong mandirigma ng Fatales. May death wish ka. Diretsyong umatake si Yusuf. Sa sobrang sama ng loob niya, hindi gumanti ang mga humahabol at sa halip ay tumakbo papalayo sa kabilang direksyon ng walang pagdadalawang isip. Nang huminto si Yusuf sa pag-atake at handa nang umalis, hinabol na naman siya ng mga asasin. Nagpanatili sila ng isang ligtas na distansya sa pagitan nilang dalawa sa kabuuan. *8 Laban sa isang grupo ng mga asasin na patuloy na kumakapit sa kanya, walang magawa si Yusuf. Kung determinado siyang patayin ang mga taong iyon, tiyak na maaakit niya ang higit pang mga kaaway. Malalagay siya sa malalim na problema kapag napaligiran siya ng husto. Kaya naman, walang pagpipilian si Yusuf kundi ang patuloy na magpalit ng direksyon at subukan ang kanyang makakaya upang palakihin ang distansya sa pagitan nila. Siya ay mabilis na papunta sa Ecclesiastic Order. Ang pagkakaroon ng sprinted para sa isang mahabang panahon, siya ay nawalan ng maraming enerhiya. Sa partikular, gumugol siya ng maraming enerhiya sa pag-iisip, na nagpaparamdam sa kanya ng pag-iisip at pisikal na pagkapagod. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang pambihirang kapangyarihan, hindi siya nagdusa ng anumang malaking pinsala. Kung ikukumpara, hindi gaanong pinalad ang top 10. Dahil nawala ang kanilang mga tingin na buto, nabawi lamang nila ang kanilang mga kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-asa sa tableta ni Yusuf. Bilang isang resulta, ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi nababago. Sa bawat pagkawala ng kapangyarihan, patuloy na bababa ang kanilang mga kakayahan. Bagamat ang nangungunang 10 lahat ay nagtataglay ng mga advanced na diskarte, ang dami ng enerhiya na kanilang nilinang sa maikling panahon ay malayo sa sapat. Kaya naman, halos lahat sila ay nasugatan ng makatakas, na naglagay sa kanila sa isang napakakalunos-lunos na kalagayan. Para naman kay Sonya at sa dalawang iba pa, hindi nila piniling bumalik sa Ecclesiastic Order. Sa halip, dumiretso sila sa base ni Levi. Ito ang ideya ni Sonya, sa kanyang opinyon, si Levi lang ang makakalaban ni Gloria sa harapan. Bilang resulta, ang kanilang pagtakas ay naging lubhang maayos sa simula, na halos walang sinumang miyembro ng Glorian Order ang tumutudyas sa kanila. Sa huling yugto pa lamang ay hindi nila nakita ang mga mamamatay tao mula sa Orden Gloria, na nagbabantay sa labas ng base ni Levi. Samantala, ginugol ni Yusuf at ng top 10 ang bawat onsa ng kanilang lakas bago makarating sa paligid ng base ng Ecclesiastic Order sa ibang direksyon. Nang papasok na sila sa Ecclesiastic Order, natuklasan nila na may mga apoy na nakita sa di kalayuan. Dumating ang maraming figure na sumisingil sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Maging si Yusuf ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ay hindi,
Pinalibutan ni Gloria ng mga sundalo ang Ecclesiastic Order. Kaagad, si Yusuf at ang nangungunang 10 nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3635. Gamit ang remedial leyline. Hindi mabilang na miyembro ng Glorian Order ang nagsasagawa na ngayon ng blanket search. Maaasahan lamang ni Yusuf at ng nangungunang 10 ang pinakamasama sa puntong ito. Hindi nila magagawang ipaglaban ang kanilang paraan pabalik sa Ecclesiastic Order kahit na sa kanilang pinakamahusay na anyo, pabayaan ang kanilang kasalukuyang estado. Nang maabot ang limitasyon ng limitasyon, hindi alam ng nangungunang 10 kung paano humingi ng tulong. Higit pa rito, ang Ecclesiastic Order ay tila nagpapanatili lamang ng isang depensibong paninindigan at walang intensyon na gumanti. Malinaw na mahigpit ang pagkakahawak ng Glorian Order sa una, isang mahigpit na pagkakahawak kaya nagpatuloy ang pang-aapi kahit na si Yusuf ay nasa bingit ng lubos na kawalan ng pag-asa. Kaya naman, ang pagbabalik sa Ecclesiastic Order ay magpapabilis lamang sa pagkalipol nito ngayon. Sa mga hadlang sa harap at likod nila, siya at ang nangungunang 10 makakahanap lang ng ibang paraan palabas. Ang problema ay nawala na sila ng halos lahat ng pag-asa. Si Sonia at ang iba ay mas mapalad na ganap na sumuko sa pagbabalik sa Ecclesiastic Order. Sa halip, nakarating na sila sa base ni Levi at hindi sila nakaharap ng maraming dami. Si Levi rin ang naging huling pag-asa nila. Samantala, ang lalaki mismo ay nakatanggap din ng balita. Ang ilang mga bilanggo ng Glorian Order ay nakatakas. Parang nasa gilid ko ang universe. Iniisip lang niya kung kailan gagamitin ang remedial leyline. Nang malaman niya ang mga miyembro ng Glorian Order ay nagtitipon malapit sa kanyang base, mabilis siyang bumalik doon, baka may mangyari. Gayunpaman, pagkatapos makatanggap ng isang pinakahihintay na update, lumabas na ang Glorian Order ay hindi nilayo na mag-strike. Ang grupo ay nag-set up lamang ng mga depensa sa loob ng perimeter. Bago ito, hindi nang ahas si Levi na makuha ang kapangyarihan ng remedial leyline dahil wala siyang ideya kung ano ang tunay na motibo ng Glorian Order. Sa sandaling siya ay mag-metamorphose, kailangan niyang italaga ang kanyang sarili dito ng buo para sa isang nakapirming dami ng oras, pagkatapos ng lahat. Nangangahulugan iyon na hindi siya makakatulong kung may mangyari sa base. Sa kabutihang palad, ang katotohanan na ang Glorian Order ay ngayon sa isang malaking paghahanap para sa mga nakabilanggo na mga bilangguan ay nakatakas na ito ay hindi kayang tumutok sa anumang bagay. Mag-metamorphose ako ngayon. It's a good time for that, tuwang-tuwang deklara ni Levi. Tumango si Chad. Mag-focus ka lang sa pagtaas ng iyong lakas. Babantayan kita sa likod mo. Pareho silang sumugod sa kinaroroonan ng remedial leyline. Isang bagay na kahawig ng isang karaniwang linya ng paglilinis na lumitaw sa kanilang mga mata. Ang remedial leyline ay mukhang mas karaniwang kumpara sa super spiritual na leylines na ginawa ni Yartran at Atlantis. Sa mga tuntunin ng hitsura, ang huling dalawa ay mukhang mas malakas kaysa sa nakikita ni Levi ngayon. Metaphorically speaking, kung ang super spiritual na leyline ng Yartran ay isang bundok, kung gayon ang remedial leyline ay magiging katulad ng isang maliit na burol. Gayunpaman, ang katamtamang hitsura ng remedial leyline na ito ay nagtataglay ng nakakatakot na dami ng kapangyarihan. Ang enerhiya na enerhiya lamang nito ay hindi bababa sa kung ano ang taglay ng dalawang super spiritual na linya ng ley na iyon. Naramdaman ni Levi ang enerhiya na sumasabog mula sa loob ng remedial leyline sa sandaling alisin niya ang protective barrier nito. Dagandong. Hindi nagtagal at nagsimulang lumakas ang katawan ng lalaki, narinig niya ang tila sigaw ng dragon. Malakas itong tumunog kaya sumakit ang tenga niya, at natulala pa siya sa isang segundo. Napakalakas nitong lumalaban. Bahagyang natigilan si Levi. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang isang ilalim ng linya ng ley ay higit na lalaban sa pamamagitan ng pagpapadala ng enerhiya nito sa lahat ng direksyon kung ang isang tao ay masira ang hadlang nito. Gayunpaman, ang remedial leyline na ito ay tila may sariling pag-iisip at ngayon ay nag-iipon ng sarili nitong lakas para mag-alsa laban kay Levi, na parang tinatanggihan nitong gamitin ang kapangyarihan nito. So, ito ang remedial dragon na binanggit ni Chad, ha? Interesting. Ngumisi lang ang lalaki, dahil sa mas sinasadyang linya ng ley, mas marami ang may dudulot nito.
Wala akong pakialam kung dragon ka. Kailangan mong sundin ang utos ko. Dahil doon, pinakawalan ni Levi ang sarili niyang lakas at sinimulang pigilan ang puwersang sinusubukang pigilan siya. Dagandong, dagandong. Sa kalaunan, ang malakas na sigaw ng paghihimagsik ng dragon ay naging sunod-sunod na croon habang ang remedial ley line ay nagsimulang sumuko kay Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3636. Pagtulong kay Gloria na iwasan ang paghinala. Napaawang ang mga labi ni Levi nang hindi niya naramdaman ang lakas ng remedial ley line na sinusubukang labanan siya. Mukhang naalagaan ko na ang dragon. Ngayon ay magagamit ko na ang kapangyarihan ng linya ng ley hanggat gusto ko. Sa pag-channel ng ilang basic techniques, nakabuo siya ng isang malaking pagsabog ng enerhiya at nagsimulang sumipsip ng mga kapangyarihan ng remedial ley line, pakiramdam na dumadaloy ito sa buong katawan niya. Matapos magmetamorphosing ng ilang sandali, biglang napagtanto ni Levi ang isang bagay na kapansin-pansin tungkol sa remedial ley line. Ang enerhiyang taglay nito ay parang mas banayad kaysa sa nakaraang dalawang super spiritual na linya ng ley, ngunit ang kasalukuyan ay tila may ilang pampalusog na epekto sa kanyang katawan, mga sisidlan, at maging sa espiritu. Ang pangunahing pamamaraan ng metamorphosis ni Levi ay naiiba sa enerhiya ng lumalamon ni Gloria, ngunit kapwa kasangkot ang pag-convert ng panlabas na enerhiya para sa sariling pagkonsumo, na maaaring magresulta sa kanilang pagkapagod sa paggamit. Gayunpaman, nakakagulat na ang remedial ley line ay tila nag-aalaga sa katawan ni Levi, kaya nagiging sanhi ng maraming strain ng enerhiya upang mawala. Higit pa rito, pinahusay din nito ang kanyang enerhiya sa isang tiyak na lawak. Ang aking perceptive energy ay magiging isang buong bagong antas sa remedial ley line na ito, bulong ni Levi sa sarili, nakangiti. Sa ibang lugar, nagpatuloy si Phoenix at ang iba pa sa paghahanap ng anumang ebidensya at impormasyon na magagamit laban kay Gloria. Ipinadala ng Glorian Order ang lahat ng miyembro nito upang tugisin ang mga target nito, na nagdulot ng matinding kaguluhan. Lalong nagulat si Phoenix nang malaman na ang grupo ni Sonya, kasama ang top 10, ay kabilang sa mga taong nakatakas. Buhay pa ba talaga sila? At ikinulong sila ng Glorian Order. Pati yung iba nagulat din. Ang top 10 ay di umano'y naglaho matapos talunin ni Levi nang subukan nilang salakayin siya gamit ang mga divine tool ng 5 Pavilions Cornerstone noon. Iyon din ang sanhi ng salungatan sa pagitan ni Levi at ng Ecclesiastic Order. Nang maglaon ay nilinaw na pinalaya ni Levi ang nangungunang 10, ngunit ang grupo ni Sonya ay nauwi sa sisi. Ngayon na ang parehong partido ay nakatakas mula sa Glorian Order sa parehong oras, ito ay dapat na dahil nakakuha sila ng insider information tungkol sa paksayon. Bakit pa ang Glorian Order ay gumawa ng ganoong haba para magamit sila? Kailangan nating mahanap si Sonya. Baka siya ang susi sa pag-alis ng mga sikreto ng Glorian Order, ang desisyon ni Phoenix. Sumang-ayon si Asher Dragon at agad na ipinadala ang kanyang mga subordinate upang simulan ang paghahanap. Si Floyd ay natural din na nahuli sa kasalukuyang pagsubok. Habang abala siya sa pag-upgrade ng kanyang Devourer technique, patuloy din niyang binabantayan ang mga aktibidad at mga tao sa paligid niya, lalo na ang club ng Phoenix. Ito ay hindi nakakagulat, kung paanong ang huli ay patuloy na nagbabantay kay Gloria. Si Sonya at ang top 10 ay hindi patay. Nagulat din si Floyd, dahil may mga chismis na pinatay ni Sonya ang top 10 na miyembro at nakuha ang kayamanan. Bukod dito, ang katotohanan na si Sonya ay banihag sa lihim na bilangguan ng Glorian Order ay nagpapakita na marami siyang alam tungkol sa grupo, marahil maging ang pagkakakilanlan ng pinuno nito. Kung mahahanap natin sila at tatanungin natin kung ano ang nangyari, malilinas natin ang pangalan ni Gloria, pananabik ng lalaki. Nagsumikap ako ng husto upang mapahusay ang aking mga kakayahan para lamang magkaroon ako ng higit na masasabi sa mga bagay-bagay at maibalik si Gloria sa akin. Hanggat tinanggal ko ang lahat ng mga hinala tungkol sa kanya, kahit na si Master Levi ay hindi makakapigil sa akin na makasama siya. Ngayong nakatakas na si Sonya at ang top 10, malamang na bumalik sila sa Ecclesiastic Order. Siyempre, may posibilidad na pumunta si Sonya para makita si Master Levi. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating tumuon sa dalawang lugar na ito. Siguradong may pupuntahan tayo.
Nanatiling matalas ang isip ni Floyd kahit wala si Gloria. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang aide upang maghanap ng mga bakas ni Sonya sa paligid ng base habang siya ay papunta sa Ecclesiastic Order. Ang nangungunang 10 miyembro ay hindi masyadong nakakaintindi kay Master Levi, kaya malamang na bumalik sila sa Ecclesiastic Order. Bukod pa rito, mas malaking grupo sila na may mas malalaking layunin, kaya natural na mas madaling hanapin sila. Umaasa ako sa inyo para linisin ang pangalan ni Gloria, Captain. Dahil doon, nawala si Floyd sa gabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3637. Nahuli ang nangungunang 10 miyembro. Hindi mabilang na mga anino ang nanatiling nakatago sa loob ng isang madilim na kagubatan. Ang mga anino na iyon ay kabilang sa nangungunang 10 miyembro, na pagod na pagod. Mula nang malaman na ang Ecclesiastic Order ay mahigpit na binabantayan, alam nila na ang daan roon ay magiging mahirap at maaari lamang itago ang kanilang mga sarili sa kagubatan. Ngayon, binalak nilang maghintay ng kaunting pagbubukas bago makalusot sa Ecclesiastic Order. Ang kanilang mga katawan at isipan ay matagal ng pagod pagkatapos ng mga araw ng pag-uusig, at lahat ng matatag na paniniwala at lakas na kanilang ginugol sa paglilinang ng maraming taon ay halos nawala. Hindi tayo pwedeng magpatuloy sa ganito. Mahuhuli tayo pagdating ng araw, bulong ni Ryvan. Napabuntong hininga si Davon. Masyadong maraming miyembro ng Glorian Order dyan. Mamamatay lang tayo kung susubukan nating lumaban. Ang iba pang mga miyembro ay umiling, wala nang kumpiyansa na mayroon sila noon. Kung mamamatay tayo, alinman sa paraan, maaari rin tayong mamatay sa pagsisikap. May pagkakataon na ang mag-asawa sa amin ay makakarating at sabihin sa Ecclesiastic Order kung ano ang nangyayari. Baka ipaghiganti din tayo ni Master Thundera. May point ka. Hatiin natin sa 5 koponan. Baka magkaroon lang tayo ng pagkakataon. Well, iyon ay isang medyo matapang na pahayag. Palabas na sana ang top 10 members, mula sa malayo ang boses ng panunuya ng babae. Napaka-piercing ng tunog na maaaring masira ang eardrum ng isa. Lumubog ang puso ng top 10. Gloria. Ang boses ay walang iba kundi si Gloria. Nanlaki ang mga estudyante ng grupo habang likas nilang sinubukang tumakas. Huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Nakatingin na ako sayo. Hindi ka makakatakas. Bago pa man bumagsak ang mga salitang iyon, isang anino ang dumaan sa bilis ng liwanag, at dumating ang babae sa harap mismo ng top 10. Nakakatakot ang presensya niya na tila bumabalot sa buong lugar. Nang walang ibang mapagtataguan, ang nangungunang 10 ay maipakita lamang ang kanilang mga sarili. Kalabanan natin siya. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Tapos na ako sa lahat ng pagpapahirap na ito. Umungol si Tholomyos. Bilang isang top 10 paladin, hindi may kakailan na mayroon siya ng kanyang pagmamalaki, ngunit tinahak ito ni Gloria. Isang malakas na pagpapasya ang umikot sa loob ng iba pang mga miyembro habang inaalala nila ang kanilang pambihirang buhay. Tama siya. Hindi tayo papayag na mapahiya, kahit na ito ay kabayaran ng ating buhay. Ibaba mo siya. Sabay-sabay silang nagpasya. Napailing na lang si Gloria. Naiintindihan ko na gusto mong mamatay, ngunit hindi ito magiging madali. Alam mo, gusto kong lahat kayo ay magdusa ng mas masahol pa sa kamatayan. Swoosh! Gumalaw muli ang anino. Biglang nakaramdam ng puwersa sina Luna at Zord Ian sa kanilang dibdib bago sila makapag-react. Lumipad sila ng mahigit 10 talampakan paatras bago bumagsak sa lupa, tumutulo ang dugo sa kanilang mga bibig. Ang ibang mga miyembro ay nauna ng sumisingil. Kahit na alam nilang hindi sila kalaban ni Gloria, mas gugustuhin pa rin nilang mamatay sa pagsisikap. Huwag kang mag-alala. Hindi pa kita papatayin. Lumawak ang ngiti sa pagitan ng mga labi ni Gloria habang sinasalungat niya ito ng isang kamay lamang sa buong laban. Walang nagawa ang top 10 kundi tiisin ang kanyang paghihirap. Bagamat nakabawi sila ng kaunting lakas sa tulong ng mahiwagang gamot ni Yusuf, ang katotohanan na nawala ang kanilang espiritual na buto ay nanatiling hindi nagbabago. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban kay Xylas, lalo pa kay Gloria. Habang sinusulyapan ang lahat ng nangungunang 10 miyembro na nakahandusay sa lupa sa gusot na bunten, lumapit si Gloria kay Lonedra at ipinatong ang isang paa sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa akin, nasaan sina Sonya at Yusuf?
Sapat na ang lakas para maramdaman ni Lon Edren na parang dinudurog siya ng 1,000 bato. Ako, hindi ko alam. Mahinang tugon ng lalaki. Dahil sa galit, sinipa siya ni Gloria sa isang tabi, pinalipad siya ng 10 talampakan ang layo na parang bola ng soccer. Pagkatapos ay lumipat siya kay Rayvon at tinapakan ang kanyang mukha. Ano naman sayo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3638. Nawala ang isang bagay. Ayoko, napaalis na rin si Rayvon bago pa siya makatapos. Bumaling si Gloria sa natitirang mga miyembro, natanggap lamang ang parehong sagot. Nagdilim ang kanyang tingin. Medyo naramdaman niya na bukod sa gusto nilang mamatay, talagang hindi nila alam kung saan nakatakas ang ibang mga bilanggo. Ang mga mata ay hindi maaaring magsinungaling, pagkatapos ng lahat. Patayin mo na lang ako, Gloria. Ayoko na rin mabuhay. Kunin mo na ang buhay ko. Ikaw lang *Turk na nakarating hanggang dito salamat sa isang lalaki, Gloria. Paano kung ikaw na ngayon ang pinuno ng Glorian Order? Isa ka pa ring hamak, kasuklam-suklam na dahilan para sa isang tao. Sinimulan siyang sigawan ng mga miyembro ng nangungunang 10, ang ilan ay nangiinsulto pa. Ang gusto lang nila ay mamatay. Ayaw nilang ituloy ang pagkakakulong sa underground facility na iyon kung saan hindi nila makikita ang liwanag. Kahit na sila ay manatiling buhay doon, mas mabuti pa silang mamatay. Babalik kayong lahat sa kulungang iyon, kaya magsaya kayo doon. Palihim na deklara ni Gloria bago bumaling sa Fatalis Warriors. I-lock mo sila, at sa pagkakataong ito, gusto kong batasin mo ang mga paa nila ng ilang custom na kadena ng bakal. Hindi na natin sila hahayaang makatakas muli. Oo, ginang. Matapos kunin ng kanyang mga nasasakupan ang top 10 members, si Gloria na lang ang naiwan dito. Saan kaya nagtatago si Yusuf? Malungkot na sambit niya. Sa kanan, hinanap na ng babae kung saan-saan, ngunit wala pa rin si Yusuf. Nakatanggap din siya ng balita kamakailan na ang mga Furies na namamahala sa pagsubaybay kay Yusuf ay nawala din. Napapikit ng mariin, ipinagpatuloy ni Gloria ang paggamit ng kanyang kapangyarihan upang libutin ang lugar. Ito ay isang kasanayang nakuha niya kamakailan. Sa pagpapakawala ng kanyang kapangyarihan, naramdaman niya ang paghampas ng mga alon kung may iba pang manlalaban sa paligid. Pagkatapos, matutukoy niya ang lokasyon ng manlalaban sa pamamagitan ng feedback mula sa banggaan ng kanilang puwersa. Gayunpaman, pagkatapos na gumugol ng isa pang 2 araw sa paghahanap, wala pa ring balita sa koponan nina Yusuf at Sonia. Sa tingin mo ba ay maaaring nakabalik na sila sa Ecclesiastic Order, Master? Matigas na tanong ni Xylas. Siya ay naghahanap sa malayo at malawak kasama ang mga Fatalis Warriors sa buong panahon, para lamang sa kanilang mga pagsisikap na mapatunayang walang saysay. Kumaway ng kamay si Gloria. Hindi naman siguro. Mayroon akong bawat lokasyon sa loob ng lugar na iyon sa mahigpit na seguridad mula nang malaman namin na nakatakas sila mula sa corpse pit. Gaano man sila kalihim, tiyak na mahahanap sila ng ating mga tao kapag sinubukan nilang pumasok sa Ecclesiastic Order. At saka, marami na kaming itinanam na mga especially iya sa loob ng order, pero wala pa ring balita mula sa kanila. Well, kakaiba. Mukhang hindi rin sila gago. Alam nila na ang paghihiwalay ay tiyak na magpapahirap sa atin, Xylas remarked, complimenting his enemies sarcastically. Humalaklak si Gloria. Sasabihin ko na dahil ayaw ni Yusuf na magulo. Nakita mo na ang naging top 10 ngayon. Sa kasalukuyan nilang kakayahan, hindi sila makakaalis ng napakabilis kahit na sinubukan nila. Kung isasaalang-alang ang kanilang bilis, si Sonia at ang 2 pa ay nasa loob ng lugar na ito kung sila ay babalik sa Ecclesiastic Order. Ngunit ang katotohanan na hindi pa rin natin sila nakikita, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin hindi talaga sila babalik sa Ecclesiastic Order. Bulalas ni Xylas na kumikinang ang mga mata. Tama iyan. Ngumisi si Gloria. Dahil sa kanilang mga kakayahan, halos imposible para sa kanila na maiwasan ang sinuman sa ating mga miyembro sa lugar na ito. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay malamang napatungo sa base ni Levi ngayon. Ngunit Master, iyon ang lugar ng Bone Grandmaster. Malungkot ang ekspresyon ni Xylas. Naintindihan naman agad ni Gloria ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Xylas. Ang Bone Grandmaster ay hindi mahina, ngunit kailangan pa rin nilang harapin si Levi.
Sa katunayan, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang tulad ni Forlivia. Ako mismo ang pupunta doon. Si Gloria ay nawala sa isang iglap bago pa man mahulog ang kanyang mga salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3639. Napatunayang kapakipakinabang ang tool. Si Gloria ay maaaring mabilis na nauuna, ngunit siya ay nagpapanik sa loob. Paano ko hindi pinansin ang katotohanang maaaring hanapin ni Sonia si Levi? Iyan ay medyo makabuluhan. Ang pagkuha ng tulong ni Levi ay magbibigay sa kanila ng parehong epekto gaya ng pagpapalaganap ng balita pabalik sa ecclesiastic order. Napuno ng kaba si Gloria nang maalala niya na ang Bone Grandmaster ay inatas ang maghanap sa labas ng base ni Levi. Maaaring siya ay malakas, ngunit malinaw na hindi siya kalaban para sa mga manlalaban na kasing kakayahan ni Levi at Forlivia. Kapag nakipag-ugnayan na si Sonia sa mga elite ng base ni Levi, malalagay sa problema ang Bone Grandmaster. Mahihirapan siyang makatakas mula sa base. Matapos matuklasan ni Levi ang mga bagay na ginawa ng Glorian Order at Gloria, ito ay isang bagay ng oras bago ang Ecclesiastic Order at ang ministro, si Thundera, ay nalaman ang tungkol sa kanyang mga aksyon. Hindi naman nakakatakot si Levi. Gayunpaman, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot kung siya ay makikipagtulungan kay Master Thundera, bulong ni Gloria sa sarili. Sa sobrang takot niya ay basang-basa ang likod niya sa malamig na pawis. Noong una, hindi niya kailangang matakot ng ganito. Nako, nawasak na ang spiritual ley line ni Yartran. Walang mahanap na ibang energy source si Gloria para lumunin niya. Kung papayag ang Cites na makipagtulungan sa akin, baka makaalis ako sa masikip na sulok na ito. Gayunpaman, malalagay ako sa matinding panganib kung pipiliin ng Cites na manood ng ligtas habang nakikipaglaban kami. Nagsalubong ang mga kilay ni Gloria nang mapagtanto niya na malamang na iyon ang mangyayari. Sa panahong iyon, babalik si Thundera na may pambihirang kapangyarihang natamo niya mula sa maalamat na lugar. Ito ay magiging isang komplikadong sitwasyon. Kung mangyari iyon, malalagay ako sa matinding problema. Bumilis si Gloria. Sinimulan niyang kalkulahin si Sonia at ang bilis ng iba. Kung pipiliin nilang direktang magtungo sa base ni Levi, hindi ako makakarating doon sa oras, kahit na bilasan ko pa. Huli na rin para tipunin ang mga miyembro ng Glorian Order na malapit sa base ng Levi. Kung tutuusin, baka maalerto ko pa si Levi at ang iba pa, para salakayin nila ako. *8. Napakunot noo si Gloria, nakaramdam ng asar. Magiging mahusay kung ang isang tao mula sa base ng Levi ay maaaring mag-alok ng tulong. Ay, Floyd. Nagningning ang mga mata ni Gloria nang maalala niya ang perpektong kasangkapan. Medyo maimpluwensyang si Floyd sa base ni Levi, kaya nagagawa niyang lihim na harapin ang problema. Buti na lang at hindi ko naalis ang walang kwentang tanga kanina. Hindi ako makapaniwala na makakatulong siya sa mga mahahalagang oras. Hindi napigilan ni Gloria na purihin ang sarili sa pagiging matalino. Huminto sa kanyang paglalakad, inilabas niya ang kanyang aparato sa komunikasyon. Buzz, buzz, buzz. Kapag naon niya ito, bumaha ang mga mensahe ni Floyd. Nagpadala siya ng iba't ibang mga text, tulad ng, I miss you, Gloria, are you okay, bakit hindi na kita maabot? At marami pang iba. Naramdaman ni Gloria na kumirot ang tiyan niya sa pagkasuklam habang binabasa ang mga text nito. I can't believe this disgusting piece of shit is still pining after me. Gusto niyang makuha ang puso ko, ha? Mangarap ka. Pinipigilan ang kanyang pagkasuklam, pinadalhan siya ni Gloria ng isang text, Floyd, ano ang ginagawa mo? Pansamantala akong nakatakas sa panganib. Isang pangungusap lang ang ginamit niya para ipaliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya nakontak si Floyd. May bahid pa nga ng pananabik sa text niya. Hindi nagtagal ay sumagot si Floyd, oh, I see. Alam kong hindi ka mawawala kung walang nangyari. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtawag at sinabi sa kanya kung gaano niya ito na-miss. Si Gloria ay balisa at lubusang naiinis. Nako, wala siyang choice kundi makipaglaro sa kanya. Pagkatapos makipagpalitan ng sweet nothings, sa wakas ay nagtanong si Floyd, Gloria, is something up? Sumagot si Gloria, oo.
Binago niya ang kanyang tono at idinagdag, si Sonya at ang dalawa pa ay nagmamadaling bumalik sa base upang subukang i-frame ako. Makakatulong kung mapipigilan mo sila. Nagulat si Floyd sa sagot niya. Mabilis siyang nagtanong, ano? Hindi ba't ang Glorian Order ang nagpanatiling nakakulong sa kanila? Paano kanila i-frame? Maaaring si Floyd ay umibig kay Gloria, ngunit ang bagay na ito ay masyadong nakakabaliw. Hindi niya maiwasang maghinala sa sinabi ni Gloria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3640. Patunayan ang aking kawalang kasalanan. Sinabi sa kanya ni Gloria, lately, sinisikap kong iwasan ang pagtugis ng Glorian Order. Iniimbestigahan ko na rin ang misteryosong babaeng pinuno ng Glorian Order. Marahil ay hindi mo alam ang tungkol dito. Ngunit kilala ng babaeng pinuno ang Ecclesiastic Order at ako. Inaasahan ko na siya ay dating isa sa atin. Kung hindi, hindi siya makakagawa ng napakaraming peking ebidensya para i-frame ako. Nanatiling tahimik si Floyd habang sinusubukang magpaliwanag ni Gloria. Lalo siyang kinabahan sa pananahimik nito. Sa wakas, napagpasyahan niyang gawin ang lahat at laruin ang kanyang trump card. Actually, alam ko kung nasaan sila. Kung ako ay kamag-anak sa Glorian Order, papayagan ko ba silang pumunta sa base? Hindi ako nagsalita dahil natatakot ako na baka hindi mo ako maintindihan at hindi mo ako pansinin. Napaluha siya at nagpanggap na wala siyang ibinunyag alang-alang sa kanilang relasyon. Nagpaubaya si Floyd at mabilis siyang inaliw, Gloria, huwag kang umiyak. Hindi kita pinaghihinalaan. Pinag-isipan niya ang bagay na iyon at nakita niyang nakakumbinsi ang mga salita ni Gloria. Kung siya ang misteryosong pinuno na nakahuli kay Sonya at sa dalawa pa, bakit hindi niya sila pinatay kaagad? Iyon ay para sa pinakamahusay. Sa ganoong paraan, walang magiging loose ends. Bakit niya hinayaang makatakas sila? Bukod dito, tinalakay ito ni Master, Asher Dragon, at ng iba pa. Ang babaeng pinuno ay lubhang Maislan. Hindi sana siya nagkamali ng katangahang iyon. Kung si Gloria ang babaeng pinuno, bakit niya sasabihin sa akin ang lahat? Makakaakit lang siya ng hinala sa ganitong paraan. Dapat na sinusubukan ng babaeng pinuno ang kanyang makakaya na subaybayan si Sonya at ang iba pa sa halip na ilabas ang balita. Si Gloria ay tapat sa akin, kaya hindi siya ang babaeng pinuno. Dapat magtiwala ako sa kanya. Nang makapagdesisyon si Floyd, nangako si Floyd, Gloria, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang aking pag-ikot ngayon. Kung maglakas loob silang kutsain ka, babayaran ko sila. Sumang-ayon kaagad si Gloria, okay. Floyd, huwag mong kitilin ang buhay nila. Marahil ay may mga dahilan sila kung bakit nila ito ginagawa. Kaya kung ipaliwanag ang sarili ko at patunayan ang pagiging inosente ko. Habang siya ay taos-puso, nawala ang pag-aalala ni Floyd. Kung si Gloria ang misteryosong pinuno, hihingi sana siya ng tulong sa akin para patayin sila. Bakit niya hihilingin sa akin na iligtas ang kanilang mga buhay kapag sila ay malapit ng i-frame siya? Mabait talaga si Gloria ha. Masama ang loob ni Floyd sa kanya. Tiniyak niya sa kanya, Gloria, hindi ko sila papatayin. Kukunin ko sila at ibibigay sa iyo para personal mo silang harapin. Naisip ni Floyd na oras na para lumapit at tulungan ang kanyang babae, na na-frame. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Natuwa si Gloria, dahil nagawa niyang ganap na manipulahin si Floyd. Sinadya niyang hilingin sa kanya na iligtas si Sonya at ang iba pa para kusa niyang parusahan ang mga ito. Pinapatay nito ang 2 ibon gamit ang isang bato. Maaalis niya ang mga hadlang nang hindi pinupukaw ang hinala ni Floyd. Gayunpaman, hindi tumigil si Gloria at nagpatuloy sa base ni Levi. Isang pag-iingat lamang si Floyd, kaya dapat ay personal siyang naruroon upang maiwasan ang anumang hindi gustong aksidente na mangyari. Palaging walang kapintasan ang plano ni Gloria. Samantala, pinutol ni Floyd ang linya at lumabas ng base para hintayin si Sonya at ang iba pa. Inutusan niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aide na magulat sa kanya kapag may nakita silang mga kaina-hinalang tao na nagkukubli. Kinuha pa ni Floyd ang inisyatibo sa pamamagitan ng paghiling na mamahala sa depensa ng base ngayon. Ang kanyang aksyon ay hindi nagdulot ng anumang hinala dahil hindi ito ang unang pagkakataon na biglang nagpalit ng kamay ang depensa. Gayunpaman,
Hindi pinapayagan ni Floyd na mangyari ang anumang aksidente. Tumanggi siyang payagan ang sino man na suruan ang kanyang minamahal sa base. Lumakas ang lakas ni Floyd, kaya mas naging sensitibo siya sa pakiramdam ng aura ng ibang tao. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at ikinalat ito sa buong lugar upang malaman kung anumang dayuhang aura ang patungo sa kanyang direksyon.